Sa oras na ito sa headquarters ng Raincoat Holy Sect kausap ng pinuno ng sekta ang mga elders tungkol sa gyera. Gusto na raw makipagpatayan ng sekta ng Vermilion Bird Sword sa kanila. Ano sa tingin nyo mga elder? Para sa akin bakit hindi na lang natin patayin si Huang Jihao para magulat sila? Nang marinig ito agad namang sumang-ayon ng lahat ng elders pero may pag-aalala ang pinuno ng sekta na sinabing ang tatapang nila baka may lihim silang kasabwat na ibang puwersa. Nang marinig ito nabalisa ang mga elders na sinabing parang masyado raw duwag ang pinuno. Kaya isa-isa nilang kinumbinsi ang pinuno na huwag nang mag-atubili. Nakita ng pinuno na mataas ang emosyon ng lahat kaya walang magawa siyang nagsabi hindi ako nag-aatubili iniisip ko lang ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Sa huli hindi na nakatiis ang Grand Elder na sinabing pinuno masyado kang maingat masyado kang duwag. Paulit-ulit nang naantala ang mga plano natin hindi na tayo pwedeng mag-antala pa. Kung hindi ka mapakali mayroon akong kompromiso ilan sa aming elders ang sisilati sa pangunahing kampo nila kasi abala sa atin ang kanilang pangunahing puwersa kaya tiyak na mahina ang kanilang sekta. Nang marinig ang plano para sumalakay ng biglaan naging excited ang lahat ng ibang elders. Nag-atubiling nagtanong ang pinuno ng sekta kailangan ba talaga nating lumaban. Nang marinig ito nagtinginan ang lahat ng elders sa kanya nang may nagniningas na mga mata. Ang pinuno ng sekta si Huang Zishan ay sumagot na lang ng sige ako na mismo ang kikilos sa pagkakataong ito pupunta ako sa sekta ng Vermilion Bird Sword at sa Jade Pure Sect kasama si Master Shan Kui masaya na ba kayo? Agad namang nagsigawan sa tuwa ang mga elders at iba pa matalino ang pinuno ng sekta pagkatapos ng napakaraming taon sa wakas makakaatake na tayo. Sa sandaling ito walang magawang tiningnan ng Grand Elder si Master Shan Kui na sinabing Master Shan Kui maging matatag ka sana pagdating ng oras kasi nag-aalala akong mag-antala na naman ng pinuno natin, at sumagot si Master Shan Kui wala akong ibang gustong gawin kundi yan. Samantala matapos ang tuloy-tuloy na pagpapalakas ng cultivation ni Hanju na paunlad na niya ang kanyang 6 Realms of Reincarnation technique sa ikalimang antas at naunawaan din ang isang advanced na bersyon ng 6 Path Soul Engraving's New Divine Ability na gagawa nitong i-absorb ang mga kaluluwa para itago ng malalim sa primordial spirit ng isang tao hindi lang para protektahan ng mga kaluluwa kundi para ikulong din ang mga ito at kaya nitong markahan ng mga kaluluwa ng 6 Path Marks at mananatili ang mga 6 Path Marks na ito magpakailanman at kahit ilang beses pa mag-reincarnate ang isang tao basta't naroon ang mga marka ay kaya habulin sila sa bawat reinkarnasyon. Pero pakiramdam pa rin ni Hanju na hindi sapat ang kanyang cultivation na sinabing kahit hindi malaki ang banta mula sa Raincoat Holy Sect naroon pa rin ang malaking kalaban ng Monster Taming Demon Sect. Dati si Xiaowei na isang elder lang ay may cultivation na Fusion Void Realm kaya tila sobrang lalim ng pundasyon ng sektang demonyong ito. Habang nag-iisip si Hanju biglang bumisita si Chang Yu, na sinabing ipinapatawag ka ni Master sa Jade Seclusion Peak para bumisita napakahalaga ng bagay na ito bihira lang imbitahan ni Shizuan Ferry si Hanju kaya natural pinagbigyan niya ito. Pagdating sa bulwagan, halos lahat ng disipulo ay naroon si Lu Sanxing ang pinakamatandang disipulo ay nakapagtapos na at naging core disciple. Ang kasalukuyang pinakamatandang disipulo ay ang dating ikapitong senior brother si Meng He. Di nagtagal nagulat ang lahat, nang makita si Hanju na nakaupo mismo sa tabi ni Shizuan Ferry kaya naguluhan ng mga disipulo sa una pero mabilis na nahulaan ng totoo at sinabing baka ito ang God-slaying elder. Nang una itong nalaman ni Meng He nagulat siya ng ilang araw, pero agad ding inutusan ni Meng He ang lahat makinig kayong mabuti lahat hindi dapat ibunyag ang pagkatao ni Elder Hanju sino man ang maglakas loob na magpakalat nito ay sisipain sa sekta na intindihan ba at punong-puno din ng pag-aalinlangan si Hanju tungkol dito na inisip ano kaya ang balak gawin ni Master baka gusto na niyang ipasa ang kanyang posisyon sa akin paano ako tatanggi. Habang nag-aalala siya dahan-daang nagsalita si Shizuan Ferry nitong mga nakaraang araw umaasa ako na huwag muna kayong mag-secluded cultivation at magpatrolya na lang muna sa outer sect ng Jade Pure Sect. Nagpadala ng mensahe ang pinuno ng sekta sa sulat binanggit niya na nagsasanib puwersa sila ngayon sa sekta ng Vermilion Bird Sword para atakihin ang Raincoat Holy Sect at sunod-sunod na nasagip ang mga disipulong nakakulong. Gayunpaman nag-aalala siya na baka atakihin ng Raincoat Holy Sect ang ating sekta dahil 5 lang ang nakatagpo nilang Spirit Transformation Cultivator at ang 5 pa ay tiyak na may ibang plano. Sa mga disipulo ng 18 peaks ang Jade Seclusion Peak lang ang pinakakonting ambag hindi lang dahil konti lang tayo kundi dahil din sa pabor ng pinuno ng sekta sa atin naiintindihan ba? Agad na nag-alab ang lahat ng disipulo na sinabing mga taon ng matinding pagsasanay panahon na para humugat ng espada. Sa oras na ito tumingin si Shizuan Ferry kay Hanju na sinabing Elder Hanju may kumpiyansa ka ba na lumaban-laban sa isang sorpresang atake ng mga malalakas mula sa Raincoat Holy Sect at doon lang naintindihan ni Hanju kung bakit siya ipinatawag. Ito ay para magbigay ng katiyakan walang choice sumagot si Hanju may kaunting karanasan ako sa pagharap sa malalakas na kalaban kaya nang marinig ang mapagpakumbabang sagot ni Hanju na isip ng mga disipulo na nasa mabuting kamay sila. Pagkatapos lihim na nagpadala ng mensahe si Shizuan Ferry kay Hanju gaano nakalayo ang cultivation mo.
Pero sinabi ni Hanju na level 1 kaya tinanong niya paanong hindi umasenso ang cultivation mo ng maramin pagkatapos ng napakaraming taon ng pagseseclusion. Pagkatapos noon sinabi ni Hanju na spirit transformation level 1 na siya, kaya agad na natulala si Shizuan Fairy, na inisip na ilang taon pa lang siyang naka-breakthrough sa Nascent Soul Realm at sa isang iglap umabot na siya sa spirit transformation realm. Sabi niya gusto mo ba kung bumagsak mukha namang hindi mo na ako kinikilala bilang master mo pero ayos lang bilang master wala naman talaga akong naituro sa'yo. Anyway humingi ka lang ng kahit anong kailangan mo ang kabutihan mo sa Jade Pure Sect ay lampas pa sa nagawa ng Jade Pure Sect para sa'yo kaya huwag kang mag-atubili. Nag-isip sandali si Hanju at nagsabi kailangan ko ng mga elixir para sa Spirit Transformation Realm pero sabi ni Shizuan Fairy wala tayong ganyan. Kaya sabi ni Hanju kung gayon subukan mo nalang palakasin ang spiritual energy sa aking tirahan maghahanap ako ng ibang paraan na isip ni Shizuan Fairy sobrang bilis umangat ni Hanju at siguradong di magtatagal ang maliit na templong ito ay hindi na kayang paglagyan ng dakilang Buddha na ito. Lumingon siya para tanungin si Hanju gaano ka pa katagal mananatili sa Jade Pure Sect. Ang mga tao ay naghahangad ng mas mataas na lugar at ang tubig ay dumadaloy sa mababa mabilis kang lumalakas at baka isang araw maging balakid sa iyo ang Jade Pure Sect. Nang marinig ang pag-aalala ng kanyang master seryosong sinabi ni Hanju Master huwag kang mag-alala kung gusto kong umalis matagal ko na sanang ginawa. Bukod pa rito kahit may iba pa akong lugar na pwedeng puntahan ang mga problemang darating ay hindi pa rin maiiwasan kaya kaysa magtago kung saan-saan mas maganda kung magkukultivate ng mapayapa dito. Nagtanong si Shizuan Fairy nang may pagdududa maraming sektang mas malakas kaysa Jade Pure Sect sa mundo ng cultivation hindi ka ba natatakot na ang patuloy na pagsasanay dito ay magpapahirap sa pag-asenso ng cultivation realm level mo? Pagkatapos ay sinabi ni Hanju Master pagkatiwalaan mo ang aking kakayahan at pagkatao kung sakali mang dumating ang araw na gusto kong umalis ipagbibigay alam ko sa iyo ng maaga samantala naisip niya pumunta ba sa mas malawak na mundo para hanapin ang daw kalokohan mas gugustuhin ko pang maging malaking isda sa maliit na lawa kaysa maging maliit na isda sa malawak na karagatan hindi ba't kamangha-mangha ang payapang buhay. Habang nag-uusap sila nag-alerto ang system kay Hanju may makapangyarihang tao ang lumusat sa Jade Pure Sect. Sa sandaling ito, dumating sina Huang Zushan at Master Shan Kui sa labas ng tarangkahan ng bundok tinitignan ang Jade Pure Sect mula sa tuktok ng bundok. Sabi ni Huang Zushan mukhang mahina ang Jade Pure Sect baka trap lang ito. Sabi ni Shan Kui wala ngang Spirit Transformation Realm Cultivator sa buong Jade Pure Sect at hindi rin naabot sa 10 ang Nascent Souls. Gayunpaman may kutob si Huang Zushan na may mali. Pero pinilit ni Master Shan Kui si Huang Zushan na kumilos agad na sinabing ang mga oportunidad na tulad nito ay panandalian lang. Pero nag-atubili ulit si Huang Zushan at nagpa siya na obserbahan pa kaya nang makita ang indecisive na itsura ng pinuno ng sekta nagmura lang si Shan Kui sa loob-loob niya kung hindi lang dahil hindi kita kayang talunin kinuha ko na sana ang posisyon ng pinuno. Tulad ng kasabihan ng balang sinundan ang tipaklong hindi alam na may ibong nasa likod pinanood ni Hanju ang dalawang lalaki sa harap niya pero hindi siya naglakas loob na lumapit ng padalos-dalos. Una niyang ginamit ang simulation trial sa system para subukan ang kanilang lakas at hindi inaasahan hindi pala sila kasing lakas ng akala niya kaya naglakas loob siyang lumapit. Habang nagtatalo pa rin sina Huang Zushan at Shan Kui kung aatake ba o hindi, may narinig silang nagtatanong sa likod nila dalawa lang ba kayo ang ipinadala ng Raincoat Holy Sect. Labis na nagulat si Huang Zushan hindi ko man lang napansin ang presensya niya ang Jade Pure Sect ay puno nga ng trap. Hindi alam ang lakas ng bagong dating umurong ng ilang hakbang si Huang Zushan pero si Shan Kui nang makita na isa lang ang tao ay galit na sumigaw kay Hanju Hoy ang yabang mo gusto kong makita kung gaano kakalakas. Dahil doon bumuo si Shan Kui ng 6 Direction Sky Devouring Seal na layuning saktan si Hanju. Gustong siyang pigilan ni Huang Zushan pero huli na ang lahat dahil determinado talaga ito. Nang makita na gusto ni Shan Kui na kumilos kaysa magsalita seryosong nagtanong si Hanju narinig ko na hindi gusto ng pinuno ng Raincoat Holy Sect ang pumatay bakit nyo tina-target ang Jade Pure Sect. Sandaling hindi makapagsalita si Huang Zushan at hindi nakasagot. Samantala nakabuo na si Shan Kui ng seal. At inatake ito patungo kay Hanju, pero nakita lang niya si Hanju na inactivate ang 3 Pure Shadow Sword, isang kumislap na gininto ang ilaw ang lumabas at bago pa makapag-react si Shan Kui, naging piraso ng dugo siya sa isang iglap. Nang makita ang kanyang tauhan na may lakas na ikapitong level ng Spirit Transformation Realm na napatay ng isang atake ng espada lang mula sa batang lalaki sa harap niya nang inig si Huang Zushan at nagsabing, tunay ngang trap lang ito. Ang primordial spirit ni Shan Kui sa wakas ay naintindihan kung bakit palaging maingat ang kanilang pinuno tunay sa mundo ng cultivation may langit pa sa ibabaw ng ating langit. Sa sandaling naisip niyang tumakas ang kanyang primordial spirit ay dinurog din ni Hanju hanggang sa mawala gamit ang dalawang daliri. Gustong makialam ni Huang Zushan pero huli na ang lahat,
Kasi kahit siya na isang 9th level Spirit Transformation Realm Cultivator ay hindi pa rin niya makita ang tunay na lakas ni Hanju. Ang taong ito ay tiyak na lampas sa Spirit Transformation Realm at malamang nakapag-breakthrough na ito sa Fusion Void Realm kaya sa Huang Zishan sa walang magawang galit ay nagbanta maghintay ka hindi titigil ang Raincoat Holy Sect hanggang sa mamatay kayo. Paglingon tumakas siya nang mabilis iniwan si Hanju na sandaling natahimik. Si Huang Zishan ginamit ang lahat ng diskarte para tumakas ng kasing bilis ng kidlat ay bumubulong tama nga ang kutob ko may tinatago pala talaga ang Jade Pure Sect na ganitong nilalang Shan Kui kapag umangat ang cultivation ko tiyak na ipaghihiganti kita. Sa sandaling ito si Hanju na nakasakay sa Nimbus Cloud ay hinabol siya, at itinutok ang kanyang espada kay Huang Zishan, na sinabing hindi ko balak na pakawalan ka para maalis ang damo dapat alisin ang ugat na iintindihan mo. Doon wala nang choice si Huang Zishan kundi humingi ng awa na sinabing sa totoo lang hindi ko rin gusto pang lumaban pero bilang pinuno ng sekta kailangan kong panagutan ang buong sekta bukod pa rito kung hindi dahil sa akin na pinigilan ng miyembro ng Raincoat Sect sino ang nakakaalam kung gaano karaming disipulo na ng Jade Pure Sect ang namatay tingnan mo sila ngayon lahat sila ay ligtas at maayos. Basta't pakawalan mo ako ay tiyak na uutusan ko ang aking mga tagasunod na huwag nang atakihin ng Jade Pure Sect mula ngayon hindi na tayo magpapaabala sa isa't isa, kaya tanong ni Hanju talaga. Sandaling naisip ni Huang Zishan na may pagkakataon siyang kawan, pero biglang kumislap ang hiwa ng espada at bumagsak agad ang Heaven Punishing Demon God Sword. Inalag ni Hanju ang kanyang espada at sinabi sa primordial spirit ni Huang Zishan ni hindi mo nga mapigilan ang gyera sa pagitan ng dalawang sekta ano ang nagpapaisip sa iyo na kaya mo na ngayon silang pasunurin pagbalik mo. Sa sandaling yun nagpadala ng notification ng system, si Huang Zishan ay nagkaroon ng 2 star na galit sa iyong ngumiti ng malamig si Hanju na sinabing kayang muling mabuhay mula sa kamatayan ay hindi ilusyon ba ito o substitute teka ang talisman na ito life substitute talisman kaya narinig ko na mahalaga yan talaga bang inubos mo na lahat? Sa oras na ito ang primordial spirit na lang ni Huang Zishan nang natitira kaya gamit ang huling spiritual energy niya inactivate niya ang teleportation treasure para bumalik sa Raincoat Holy Sect. Basta't makatakas ako pabalik may pag-asa pa rin maliban kung may spell na kayang maglunsad ng daan-daang atake ng magkasabay para pigilan ang teleportation formation hindi naniwala si Huang Zishan na may ganoong kapangyarihan si Hanju. Ngunit itinutok ni Hanju ang kanyang espada sa langit, at libu-libong gininto ang ilaw ang umakyat, na naging sword energies na bumagsak na parang Gatling gun na sunod-sunod at sinabi niya 10,000 sword divine rain. Sa sandaling ito wala nang balak pa lumaban si Huang Zishan. At sumigaw na lang siya ng kanyang pinakamalalim na takot gamit ang huling enerhiya niya. Ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng spiritual power na ito ay umakit sa Jade Pure Sect Guardian Cultivators. Dumating ang mga tao at natulala lang sa nakita, kasi ang bundok sa pangunahing pasukan ay dinurog at walang duda na alam ng lahat kung sino ang responsable. Bumalik sa kanyang tirahan sa kuweba, tinali ni Hanju ang huling hibla ng primordial spirit ni Huang Zishan na parang alimango. Sa takot tinanong ni Huang Zishan si Hanju sino ka ba talaga bakit mo kayang gamitin ng secret technique ng misteryosong sekta ang 10,000 sword divine rain. Isang manok na malapit ay tinitignan kung pwedeng kainin ng bagay na ito, nang marinig niya si Hanju na mayabang na ipinakilala ang sarili bilang si Cao Cao, kaya parehong nalito ang manok at si Huang Zishan. Nang makita ang kanilang litong-lito na tingin pinilit ni Hanju siyang sabihin agad ang lahat ng detalye tungkol sa Raincoat Holy Sect. Mayroon ba kayong Supreme Elder sa Raincoat Holy Sect kaya sagot ni Huang Zishan oo pero umalis na siya sa Great Swallow kaya tanong ni Hanju paano ka naging pinuno ng sekta kaya sagot niya mayroon akong sariling natatanging kasanayan na pinananatili kong lihim. Nang malaman na wala ng malakas na Elder Cultivator ang Raincoat Holy Sect na wala na ng interes si Hanju kay Huang Zishan kaya sa takot na baka durugin ang kanyang primordial spirit nagsumamo ng awa si Huang Zishan kay Hanju at sinabing sir pwede mo ba akong palayain pwede akong sumali sa Jade Pure Sect at tabyusan ang sarili ko sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi pa siya gustong sirain ni Hanju kaya ginamit niya ang Six Path Soul Engravings para ikulong ang primordial spirit ni Huang Zishan ng malalim sa kanyang sariling primordial spirit. Ngayon na nahuli na si Huang Zishan hindi na babala pa ang mga natitira sa Raincoat Holy Sect. Naisip ng manok na sa wakas hindi na kailangan pang tumakas ni Master habang nagmura naman si Huang Zishan sa kanyang puso mga lintik na elders kung makalabas ako ng buhay papatayin ko kayong lahat. Habang winasak ni Hanju ang pinakamalakas na puwersa ng Raincoat Holy Sect. Matinding nakikipaglaban naman ang pinagsamang puwersa ng Jade Pure Sect at Vermilion Bird Sword Sect sa kuta ng Raincoat Holy Sect. At dahil hindi makakontak sa pinuno ng sekta iniisip ng mga disipulo ng Raincoat Sect na umatras sa sekta para maggrupo ulit, nang makatagpo sila ng isang lalaki na hinahabol sila gamit ang espada. Noong nakaraang beses pinagtulungan niyo ako ng walang dignidad sa martial arts ngayon kung hindi niyo ipapaliwanag kung nasaan ang pinuno ng sekta ninyo huwag niyo akong sisihin kung maging malupit ako sa inyo.
Ang mga disipulo ng Raincoat sect na walang kagustuhang lumaban ay iniisip na tumakas, pero hinaranggan sila ni Li Qingzi at iba pa mula sa Jade Pure Sect. Tinanggal na ng Jade Pure Sect ang sign ng Raincoat Holy Sect at ipinaalam sa mga disipulo ng Raincoat Sect na ang pinuno ng inyong sekta habang papunta para sumalakay ng biglaan sa Jade Pure Sect ay nakatagpo ang aming God-slaying elder at ngayon ang aming Jade Pure Sect ay ligtas at maayos habang ang inyong pinuno ng sekta ay hindi pa nakakabalik sa palagay ko hindi na namin kailangang ipaliwanag pa kung anong nangyari sa kanya. Nang matanggap ang nakakawasak na balitang ito tuluyang nagkawatak-watak ang mga disipulo ng Raincoat Sect na direktang nagtaas ng puting bandila para makipag-ayos at sumuko. Matapos kumalma ang sitwasyon bumalik si Hanju sa kanyang low-profile na pamumuhay pero naubos na din ang mga elixir na ibinigay ni Zuan Qingjun, at bumagal ang bilis ng kanyang cultivation at bumagal na ang kanyang cultivation level sa ikatlong level ng Spirit Transformation Realm. Habang iniisip ni Hanju na pagtiyagaan ito, narinig niya ang boses ng pinuno ng sekta na si Li Qingzi mula sa labas ng kuweba. Lumalabas na nasagip pala niya ang kapaspalad na disipulo ni Hanju at nang makita ulit ang kanyang master umiyak sa tuwa si Yang Tiandong na sinabing alam mo ba kung gaano karaming paghihirap ang tiniis ko nitong mga taon master. Palagi akong naniniwala master na darating ka para iligtas ako, at ito ang paniniwalang nagpatuloy sa akin pero hindi naglakas loob si Hanju na aminin na takot siyang lumabas dahil sa takot sa kamatayan. Sa gulat niya niyakap ni Yang Tiandong si Hanju umiiyak sa pasasalamat na sinabi sa akin ni Sect Master Li Qingzi ang lahat na kung hindi dahil sa iyo na nakabantay sa Jade Pure Sect hindi siya maglalakas loob na kumilos para iligtas kami ikaw ang aking Diyos. Hinimas ni Master ang ulo ng kanyang hanggal na disipulo, nakaramdam si Hanju ng kirot ng pagkakasala kaya sabi niya maganda ang ginawa mo mula ngayon ibabahagi ko ang lahat ng aking kaalaman sa iyo. Sa sandaling ito nag-notify din ng system na ang favorability ni Yang Tiandong kay Hanju ay tumaas na sa 5 star. Si Li Qingzi saksing-saksi sa muling pagtatagpo ng master at disipulo ay nagsabi binabati kita lahat ng disipulo ng Jade Pure Sect na kinidnap ay ligtas na nasagip gayunpaman mayroon pa akong usaping gustong talakayin kay Elder Hanju. Nagulat ang aking espaya sa Raincoat Holy Sect na nawala ang pinuno ng kanilang sekta na si Huang Zushan malapit sa Jade Pure Sect at pagkatapos lang bumalik sa sekta nakita din namin na nawawala ang isang burol malapit sa North Gate ikaw ba ang gumawa ng lahat ng yun, kaya tumango bilang pag-amin si Hanju. Nang malaman na napatay na si Huang Zushan labis na natuwa si Li Qingzi, na parang isang 500-pound na matabang tao. Sinabi niya ikaw ang pinakamalaking bayani sa labanang ito salamat sa iyo na pinigilan mo si Huang Zushan madali naming nasira ang kuta ng Raincoat Holy Sect ngayon lahat ay maayos na at patay na ang pinuno ng Raincoat Holy Sect hindi na sila banta. Para makapag-produce ang Jade Pure Sect ng taong kasing galing mo tunay na padala ka ng langit kaya nang makita siyang sumasayaw sa tuwa pinayuhan siya ni Hanju ngayon na naayos na ang bagay na ito pinuno ng sekta dapat itigil mo na rin ang paglalakbay at mag-focus ka sa cultivation mo at iwasan mong mabugbog ulit. Sa sandaling yun may naalala si Li Qingzi na importante tama sa loob ng kalahating taon babalik ang ating ancestral master sa Jade Pure Sect, at sa loob ng 5 taon pa magiging 1,000 taong anibersaryo na ng pagkakatatag ng Jade Pure Sect kaya iimbitahan natin ang mga bayani mula sa lahat ng sekta para dumalo at ipopromote kita MS ipapaalam sa kanila ang iyong kabayanihan sa pagpatay kay Huang Zushan at ipapakilala ang pangalan mo sa buong mundo ng cultivation. Nang marinig ito agad na nagsalita si Hanju para pigilan siya. Na sinabing hindi mo dapat ipaalam sa kanila na bumagsak ang pinuno ng Raincoat Holy Sect sa kamay ko ayokong mapansin ng marami gusto ko lang mag-cultivate ng payapa kaya nang makita si Hanju na sinusubukang umiwas ibinahagi din ni Li Qingzi ang kanyang iniisip na sinabing pero sa ganitong paraan mag-aatubili na silang umatake pa dahil sa iyo at hindi na tatargetin pa ang Jade Pure Sect. Sinabi ni Hanju nagkaroon na ako ng maraming karma para sa Jade Pure Sect kung magsanib puwersa sila at habulin tayo madali akong makakatakas pero paano ang Jade Pure Sect makakayanan mo ba yon? Nang marinig si Hanju na nagsabi nito hindi na nagpumilit pa si Li Qingzi at sinabing kung gayon magdadagdag pa ako ng spiritual energy sa iyong tirahan sa kuweba para sa iyong cultivation. Kapag bumalik ang ancestral master na may mga kayamanan ng langit tiyak na matutulungan kanilang mas umasenso pa. Habang umalis si Li Qingzi kay Hanju bamulong siya ni Nuno dapat bumalik ka agad kasi hindi namin kayang tustusan ang batang elder na ito. Matapos matagumpay na pabagsakin ng Raincoat Holy Sect ginantimpalaan ulit ng system si Hanju. Ginawaran siya ng 5-ranked spiritual treasure, ang 9-star spirit stepping boots na hindi lang nagpapahintulot na tumuntong sa spiritual energy at i-absorb ito kundi pinapahusay din ng teleportation divine ability at movement speed ito ay eksakto ang gusto ni Hanju halos perpektong gamit para tumakas. Nakatanggap din siya ng manual para sa Heartless Flying Sword Technique ang sword technique na ito na tuloy-tuloy na papababain ng emosyon at ang pagnanasa ay may napakalakas na pamatay pero naisip ni Hanju na mas maganda kung ibibigay ito para kay Yang Tiandong.
Hindi inaasahan ginantimpalaan siya ng system ng Divine Beast Egg na naglalaman ng Chaotic Heavenly Dog na kayang kumain ng buwan, gayunpaman naguluhan si Hanju kung bakit aso ang laman ng isang itlog at nagtaka kung paano ito ay incubate. Sa sandaling ito para kinayang Tiandong at sa manok parang lumilikha si Hanju ng mga kayamanan mula sa ere at sinabing magbebenta ba si Master ng kayamanan ng maramihan. Tiningnan ang Heavenly Dog Egg at pagkatapos ay ang manok, isang magandang ideya ang naisip ni Hanju, maliit na manok, kailangan ko ng pabor sa'yo. Pero Master, lalaki po ako, alam mo ba? Makalipas ang kalahating taon sa wakas ay dumating ang araw ng pagbabalik ng founding ancestor sa Jade Pure Sect. Nagtipon ng lahat ng disipulo na nakatayo ng seryoso para ay welcome siya. Di nagtagal itinuro ng mga nagulat na disipulo sa langit ang nakita, ang isang malaking void vortex na lumitaw, kasama ang isang matandang lalaki na may hawak na napakalaking halimaw na dahan-daang lumabas mula rito. Tumawa ng malakas ang elder nang makita ang mga disipulo ng Jade Pure Sect, at maging ang kanyang tawa ay naglalabas ng presyon na mas malakas pa kay Duan Tongtian, pero biglang sumigaw ang Supreme Ancestor, bumuo ng array. Habang nag-ilaw ng gininto ang ilaw ang grounds formation, ibinuklad ng lahat ang welcome banner para sa ninuno ng Jade Pure Sect at tinanong ng Supreme Elder ang ancestor sa langit ng may cute na tono, Master, gusto mo ba grandioso ba? Masaya sa ganoong grandeng pagtanggap, ipinahayag ng Nine Cauldron Sage ang kanyang kasiyahan at sinabing mas grandioso kaysa nung umalis ako at ang Fusion Void Realm Monster na ito ay napatay ko lang sa daan-dali nito para sa alchemy at para gantimpalaan ang mga disipulo, kaya nagkakaisang pinuri ng mga tao sa lupa ang karunungan ng ninuno. Pagkatapos ay tinanong ng Nine Cauldron Sage sina Li Qingzi at ang iba pa, mayroon bang natatanging disipulo sa sekta sa aking pagkawala, kasi bilang gantimpala ako mismo ang magpapasa ng ilang kasanayan sa kanya sa loob ng isang panahon. Sinimulan ng Supreme Elder at ni Li Qingzi na isalaysay ang iba't ibang gawa ni Hanju. Sabi ni Nine Cauldron Sage, nasaan ang natatanging disipulong ito, gusto ko siyang makilala, pero sumagot si Li Qingzi, palaging nagko-cultivate si Elder Hanju sa kanyang tirahan sa kuweba at bihira lang lumabas. Hindi nagalit si Nine Cauldron Sage na sinabing hindi naman ako nagmamadali, personal ko na lang siyang bibisitahin sa loob ng ilang araw. Mula nang mapisa ang Heavenly Dog Egg, naging masigla ang tirahan sa kuweba ni Hanju. Pinakamagandang ilarawan nito bilang kaguluhan ng manok na lumilipad, at aso na tumatalon, na ginagawang magulo ang lugar. Kahit na pinisa ang aso ng manok, natural itong mayabang at hindi kinikilala ang manok bilang ina nito, ang dalawang engot ay nag-aaway araw-araw. Elder Hanju, ang dalawa mong demonyong alaga ay medyo kakaiba, saan mo nakuha ang mga ito? Lumingon si Hanju at nakita na ang tanong ay galing sa isang matandang lalaki na hindi pa niya nakita at sinabing, sino ka? Nagpakilala ito, ako ang founding ancestor, si Nine Cauldron Sage. Nang makita na dumating na ang ninuno, agad na tumayo si Hanju at magalang na binati siya ng pagsaludo gamit ang kamao at palad, pero sa totoo lang maraming beses na siyang nag-simulated battles laban sa ancestor sa system, pero sa lakas ng ninuno na Fusion Void Realm Level 8 ay wala talagang pagkakataong manalo si Hanju. Nagpasalamat si Nine Cauldron Sage kay Hanju na sinabi, dapat akong magpasalamat sa iyo batang kaibigan sa pagtindig mo sa panahon ng krisis ng Jade Pure Sect, bilang tanda ng pasasalamat nag-aalok ako sa iyo ng oportunidad, payag ka ba? 1,000 taon na ang nakalipas, umalis ako sa mundo ng Great Swallow Cultivation World para hanapin ang Land Immortal at nakarating ako sa ibayong dagat, at pagkatapos ng maraming taon ng pakikipagsapalaran naging Deputy Sect Master ako ng isang dominanteng sekta. Plano kong magdala ng ilang talentadong cultivator doon para sa cultivation, isang beses lang darating ang oportunidad na ito, interesado ka ba? Masaya sa sarili si Nine Cauldron Sage na inisip sino man ay matutokso sa ganyang oportunidad, ngunit seryoso ang mukha ni Hanju na inisip, ikaw ay isang Deputy Sect Master sa ibayong dagat, halos mabuwak na nga ang bahay mo dito at ikaw ay nagpapakasaya lang doon. Sa sandaling ito nag-pop up din ang system ng isang prompt, mayroon kang mga sumusunod na pagpipilian, ang una ay sumama kay Nine Cauldron Sage sa ibayong dagat para makakuha ng isang bote ng cultivation elixir at isang magical tool at isang spiritual treasure, o pangalawa manatili sa Jade Pure Sect at mag-cultivate ng low profile at magsumikap para sa katatagan at makakuha ng isang divine ability inheritance. Napansin ni Hanju na parang iba ang opsyon na ito sa mga nakaraan kasi tila mas maraming gantimpala ang unang opsyon. Nagtanong si Hanju, ang sekta niyo ba ay itinuturing na walang kapantay sa ibayong dagat? Sumagot si Nine Cauldron Sage na hindi naman, pero isa kami sa mga pinuno, kaya ipinahayag ni Hanju ang kanyang pag-aalala, pinuno kayo kaya siguradong may kalaban palano, at sagot ng ninuno na syempre, pero ang aming sekta ay may maraming Fusion Void Realm Cultivator kaya hindi madaling mabubuwag kami ng mga tagalabas. Nang makita ang pagkatubili ni Hanju, nagmadaling iminungkahi ni Li Qingzi na pag-isipan pa ni Hanju bago magpas siya. Elder Hanju, kung nahihirapan ka ang bagay na ito ay pwedeng isantabi muna kasi mananatili pa naman dito ang ninuno sa Jade Pure Sect, kaya hindi kailangang magmadali sa pagpapas siya.
May kalkulasyon si Li Qingzi na kung umalis si Elder Hanju kasama si Nine Cauldron Sage ano ang gagawin ng Jade Pure Sect kung makatagpo ulit kami ng panganib. Sabi ni Nine Cauldron Sage tama mananatili pa naman ako ng hindi bababa sa 50 years bago umalis plano naming gawing banal na lugar ang Jade Pure Sect sa buong Great Swallow Cultivation World sa panahong ito pwede mo itong pag-isipan. Sa gulat ng lahat determinadong sumagot si Hanju salamat ni Nunu sa iyong mapagbigay na alok pero nagpasya na akong manatili sa Jade Pure Sect gusto kong magambag sa pag-unlad ng Jade Pure Sect. Tulad ng iyong pakikipagsapalaran ng maraming taon para sa Jade Pure Sect mayroon akong sariling paraan ng pagprotekta sa sekta at pagsaksi sa paglago at kasaganahan ito ang aking landas ng cultivation. Nang marinig ang sagot ni Hanju hindi na gustong ipilit pa ni Nine Cauldron Sage, kaya inutusan niya si Li Qingzi. Sabi niya kay Hanju narinig ko na mas gusto mo ang tahimik at matinding cultivation kaya mula ngayon ang buong bundok na ito ay sa iyo na hindi mo na kailangang umasa pa sa spiritual energy mula sa tirahan sa kuweba sapat na ang spirit vein ng mga kabundukan para sa iyo Li Qingzi ayusin mo ang mga disipulo at ang iba pang tirahan sa kuweba sa bundok na ito mula ngayon ang bundok na ito ay tanging kay Elder Hanju lang kaya parehong nagulat sina Li Qingzi at Hanju. Agad na nagpasalamat si Hanju sa ancestor sa kanyang pagkabukas palad mas maganda ito kaysa sa panganib ng pagpunta sa ibang bansa. Pagkatapos umalis sa tirahan sa kuweba ni Hanju nagtanong si Li Qingzi ni Nunu sinusubukan mo lang ba ang katapatan ni Elder Hanju sa sekta at sagot niya pwedeng sabihin na nakumpirma ko na ngayon. Ang mga materyales ng langit at kayamanan ng lupa na kinolekta ko sa loob ng maraming taon ay lahat nakalagay sa treasure vault pwede kang kumuha ng ilan para ibigay kay Hanju at kailangan mo ring mag-set up ng spirit gathering array para sa buong bundok para i-concentrate ang spiritual energy at tungkol naman sa ibang disipulo sa mga cave dwelling dapat alam mo kung paano sila ayusin. Tinanong ng ninuno si Li Qingzi nag-aalala ka ba na kapag umalis si Hanju kasama ko ay walang magpoprotekta sa Jade Pure Sect at inamin ni Li Qingzi oo mayroon akong ganyang pag-aalala, at bukod pa rito maingat si Elder Hanju at malamang hindi niya gusto umalis. Pero sabi ng ninuno maingat ba talaga siya kasi nakikita ko yan bilang takot ito ang unang beses na narinig kong inilarawan ng takot sa ganitong nakakapresko at pinong paraan tiyak na hindi ako ganyan nung panahon ko kaya naisip ni Li Qingzi nagsisimula na naman magmayabang ang matanda tungkol sa nakaraan. Sa oras na ito sa tirahan sa kuweba nakatanggap ulit si Hanju ng system prompt pinili mong manatili sa Jade Pure Sect at makakuha ng Divine Ability Inheritance binabati kita nakuha mo ang Divine Ability ang Buddhist Curse ito ay isang Buddhist Divine Ability na kayang lampasan ang mga kaluluwa at sugpuin ang masasamang kulto kaya tanong niya system anong Buddhist Divine Ability sinusubukan mo ba akong gawing monghe? Sa araw na ito masiglang dumating si Xing Hangshan kay Hanju na sinasabing nakakita siya ng isa pang kayamanan sa market auction. Ito ay isang piraso ng innate spirit gathering jade na sobrang bihira, at kaya nitong automatikong mag-ipon ng spiritual energy ng langit at lupa para magpo-produce ng spirit gathering pills kaya gusto kong ibigay ito sa iyo Hanju. Nang i-activate niya ang kanyang spiritual sense nakita ni Hanju na mapanganib na masama ang bagay na yon. Huwag kang basta-basta kumuha ng kung ano-ano kasi ang bagay na ito ay selyado ng masamang espiritu kung gagamitin mo ito para sa cultivation babalik ito sa iyong pisikal na katawan at kaluluwa pero sabi ni Xing Hangshan malino kung tiningnan ito gamit ang aking spiritual sense kaya paano ito nangyari. Ito ay itinago ang masamang enerhiya bilang spiritual energy at tanging ang spiritual sense ng nascent soul realm cultivator o mas mataas lang ang makakakita nito. Kaya sabi niya patawad po halos saktan ko ang asawa ko itatapon ko na ngayon pero sabi ni Hanju kaya kung linisin yan ibigay mo dito. Kaya ginamit ni Hanju ang Six Path Soul Engravings technique para kumuha ng lahat ng masasamang espiritu mula rito. Pagkatapos ay ibinalik ni Hanju ang nalinis na kayamanan kay Xing Hangshan at sinabing ingatan mo na alis ko na ang masamang espiritu sa loob kakailanganin mo ang kayamanan na ito kapag nakapag-breakthrough ka na sa Golden Core Realm kaya pinuri ni Xing Hangshan si Hanju munti ka na pala salamat sa mataas na realm ng asawa ko kaya nakita niya ang masamang bagay na ito paano ko kaya susuklian ka paano kung ialay ko ang sarili ko sa iyo. Gayunpaman si Hanju na medyo direkta ay nagsabi masyado pa kasing mababa ang cultivation mo sa ganitong bilis hindi ka pa pwedeng maging cultivation partner ko. Nang malaman na tinanggihan na naman siya ni Hanju medyo hindi masaya si Xing Hangshan. Nang malaman na baka nakapagsalita siya ng hindi tama, kinuha ni Hanju ang isang storage ring at sinabing nasa loob nito ang lahat ng kayamanan na ibinigay mo sa akin dati iniingatan ko sila para sa iyo ngayon ibabalik ko sila sa iyo. Bukod pa rito mayaman ang spiritual energy dito kaya dapat ka nang lumipat malapit dito para mag-cultivate, kaya nang marinig ito parehong nagulat at masayang nagulat si Xing Hangshan at naisip baka gusto ni Hanju na tumira kami ng magkasama. Nang mapansin ang namumulang mukha ni Xing Hangshan agad na nilinaw ni Hanju iminumungkahi ko na lumipat ka dito para sa cultivation hindi ang iniisip mo. At hindi mo dapat ibunyag ang relasyon natin sa ngayon kasi natatakot ako na baka gamitin ka ng aking mga kalaban para takutin ako. Agad na sumang-ayon si Xing Hangshan iniisip talaga namang nagmamalasakit siya sa akin.
Nang marinig ang mga salita ni Hanju, hindi maiwasan ng manok at aso na isipin ang isang melodramatikang senaryo ng pagtataksil. Makalipas ang 1.5 taon sa pamamagitan ng personal na pagsisikap ni Nine Cauldrons Sage, malaki ang pagtaas ng spiritual energy ng 18 peaks ng Jade Pure Sect at pati na rin ng Inner Sect Pond. Maraming halimaw na maihahambing sa Nascent Soul Realm ay pinaamo para protektahan ang sekta at ang Myriad Demon Realm, at habang patuloy na lumalago ang Jade Pure Sect, malapit nang magsimula ang Millennium Celebration at nagpadala ng mga kinatawan ang iba't ibang sektang Righteous Path sa mundo ng cultivation para magpaabot ng pagbati na ginagawang sobrang masigla ang Jade Pure Sect. Gayunpaman, walang interes si Hanju sa Millennium Celebration kasi ang cultivation ang kanyang buhay. Habang lumalaki ang manok at aso, ginawan sila ni Hanju ng silungan sa labas ng kanyang tirahan sa kuweba at sinabing kung lumaki pa kayo hindi na kayo kasya sa pasukan ng kuweba, manirahan muna kayo sa labas, pero tandaan na huwag bumaba ng bundok at magpakitang gilas. Sa sandaling ito, nagpadala ulit ng notification ng system na may isa pang innate destiny individual ang nakita. Ang taong ito na nagngangalang Suchi ay ang reinkarnasyon ng Heaven's Broom Star na ipinanganak na may malas at itinadhana na magdala ng malas sa mga nasa paligid niya. Sobrang hirap ng kanyang kapalaran, madalas na nagdudulot ng malas o kamatayan sa mga malapit sa kanya. Gayunpaman, palagi niyang nagagawang gawing ligtas ang panganib, at nang narinig niya na ang Jade Pure Sect ang pinakamalakas na sekta sa Great Swallow, gusto niyang sumali sa Jade Pure Sect para matuto ng kanilang mga turo at espesyal na paalala. Dahil mayroon kang swerte ng descendant ng Immortal Emperor, hindi ka apektado ng malas ng Broom Star. Bukod pa rito, huwag mong patayin ang Broom Star na ito dahil hindi kayang harangin ng napakalakas niyang malas kahit mayroon ka pang swerte ng Immortal Emperor. Natakot si Hanju na sinabing, "System, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina nasaan siya? Kasi hindi ko siya pwedeng palapitin sa Jade Pure Sect." Sa oras na ito, dumating si Suchi sa labas ng tarangkahan ng bundok, at sa wakas ay narating ang Jade Pure Sect. Sabi niya, "Suchi, mula ngayon kailangan mong magsikap sa cultivation mo, tiyak na ikaw ang magiging pinakamagaling." Maliit lang ang unang hakbang sa cultivation pero malaking hakbang ito sa buhay. Dumating si Hanju sakto sa oras na lumilipad, at tinanong, "Bakit ka nandito, isang simpleng mortal sa Jade Pure Sect?" Nang makita ang immortal aura ni Hanju, nagtanong si Suchi, "Immortal po ba kayo ng Jade Pure Sect?" "Ang pangalan ko po ay Suchi, gusto kong sumali sa Jade Pure Sect para sa cultivation. Pwede po ba akong direktang pumasok sa Inner Sect? Hindi po kayo bibigwin ng aking talento." Naisip ni Hanju, kung hahayaan kitang sumali sa Jade Pure Sect tapos mahahawaan lang kami ng malas mo. Sinubukan ni Hanju na pigilan siya na sinasabing masyado ka ng matanda at nalampasan mo na ang pinakamagandang edad para magsimula ng cultivation. "Paano kung turuan kita ng paraan para mangalap ng enerhiya at maghanap ka ng ibang master?" Si Suchi, nang makita siyang sinusubukang hadlangan ng kanyang daan, ay nagduda na sinabing, "Hindi kasi ipipilit kong sumali sa Jade Pure Sect." "Teka, hindi ka ba taga Jade Pure Sect? Narinig ko na maraming ibang sekta ang dumating para sa Millennium Celebration ng Jade Pure Sect. Nandito ka siguro para mangagaw ng disipulo, di ba?" Pero sumagot si Hanju, "Magkaroon ka naman ng kahihiyan, ang batang tulad mo ang dami ng alam, nakakainis. Kaya hindi ka talaga aalis, sinusubukan mo akong lokohin, ha? Hindi mangyayari yan." Pagkatapos sabihin yun, hinawakan ni Hanju si Suchi sa kwelyo, at lumipad pataas. Kaya si Suchi, iniisip na sasaktan siya ni Hanju, ay sumigaw sa takot, "Huwag mo akong patayin." Pero sabi ni Hanju, "Nagbibiro ka ba? Hindi ko rin kayang tiisin ang napakalakas na bad luck na mayroon ka." Hiningi ni Suchi kay Hanju, "Sino ka ba talaga?" Pero sabi niya, "Hindi mo kailangang malaman kung sino ako, at dahil ayaw mong umalis, mananatili ka sa akin habang buhay at kalimutan mo nang pumunta kung saan-saan." Sa sandaling ito, nag-notify ang system, "Ang galit ni Suchi sa iyo ay umabot na sa 2 star, kaya naisip ni Hanju hindi maganda ito. Naglalabas ng nakakatakot na aura ang batang ito, baka maglalabas siya ng uri ng misfortune technique." Pero hindi inaasahan, bumagsak si Suchi ng bigla kasi kumulo ng malakas ang tiyan niya. Lumalabas na sa kanyang pagpunta sa Jade Pure Sect, hindi pa siya nakakakain kahit isang beses, kasi bawat restaurant na pupuntahan niya ay biglang na bankrupt o di kaya ay sinalakay ng mga bandido. Kaya naisip ni Hanju, ikaw talaga ay may dalang malas. Di nagtagal, umorder si Hanju ng buong mesa ng takeout para kay Suchi, na hindi nagatubiling kumain ng mabilis, at pagkatapos ay nag-notify ang system, "Ang favorability ni Suchi sa iyo ay tumaas sa 3 star." Pinanood si Suchi na kumain ng mabilis, na intindihan ni Hanju na tila hindi alam ni Suchi na mayroon siyang napakatinding dalang bad luck. Kaya sabi niya, "Kawawang bata, kumusta ang lasa ito na ang huling pagkain mo?" Kaya nagulat si Suchi. Gayunpaman, sinabi ni Hanju sa kanya na magsisimula ka ng mag-cultivate bukas, at pagkatapos matuto ng paraan ng energy engravings, hindi mo na kailangang kumain pa. Doon lang naintindihan ni Suchi na dinala pala siya ni Hanju dito para sa cultivation. Agad na nag-notify ang system, ang favorability ni Suchi kay Hanju ay tumaas sa 5 star, kaya naisip ni Hanju madaling i-handle ang batang ito. Kaya habang nagbabago ang mga panahon,
Lumipas ang 13 taon sa isang iglap. Nakalusot na si Hanju sa ikalimang antas ng Spirit Transformation Realm, at naging teenager na si Suchi na umabot sa ikalawang antas ng Foundation Establishment Realm. Biglang may narinig si Hanju na masayang ingay sa buong sekta kaya tinanong niya si Suchi anong meron ngayon kaya sagot ni Suchi ngayon po ang araw na bumalik ang mga disipulong dinala sa ibayong dagat ng ating ancestor noong 10 taon na ang nakakaraan. Sa sandaling yun may pamilyar na boses na narinig sa labas ng kuweba, ito pala ang kanyang senior sister na bumalik mula sa ibayong dagat para bisitahin si Hanju. Sabi niya kumpara sa labanan at patayan doon sa ibayong dagat dito ay parang langit na. Kasabay nito ipinaalam niya kay Hanju na sa kanilang pagbalik ay pinangunahan ng ninuno ang lahat ng disipulo at lubusang winasak ang mga natirang miyembro ng Raincoat Holy Sect, at sinamsampa ang lahat ng kanilang kayamanan. Naisip ni Hanju ayos kasi ngayon makakapag-focus na ako sa cultivation at pagtatago. Pinanood ang dalawang masiglang nagkukwentuhan sa malayo ay nagsimulang mag-imagine ulit ang manok at aso ng mga melodramatic ang senaryo. Brother Manok, sino yung babaeng yan? Parang gustong-gusto niya ang master natin pero sabi ng manok huwag kang magpadaya sa nakikita mo kasi yan ay kasakiman at gusto lang niyang kainin ng master natin. Sa sandaling ito nag-notify ang system, ang iyong disipulo na si Yang Tiandong ay inatake ng isang demon cultivator at ang iyong cultivation partner na si Zuan Qingjun ay napatay pero nabuhay ulit. Napatay si Zuan Qingjun sa kabila ng mataas niyang cultivation level, pinatay siya, mukhang sobrang delikado talaga ng mundo ng cultivation. Pero buti na lang at nabuhay siya ulit kaya kailangan kong tanungin siya tungkol sa resurrection technique na yan kapag nagkita kami ulit. Matapos ang kanilang pag-uusap nagpaalam din ng senior sister kay Hanju para bumisita sa kanilang master. Nang makita na hindi apektado ang senior sister ng malas ni Suchi ng hapon na yun naisip ni Hanju na baka may kinalaman din ng bad luck sa tagal ng paglapit kay Suchi. Sa sandaling yun may narinig si Hanju na pamilyar na boses na nagsasabing nandito na ako. Paglingon niya sa boses nakita niya ang ninuno mismo na bumisita habang kasalukuyang minamasahe ni Suchi ang balikat niya at mukhang tuwang-tuwa ang ninuno at sinabing kababalik ko lang mula sa ibayong dagat at nagdala ako ng maraming kayamanan para palakasin ang spiritual energy ng kuweba, uutusan ko ang mga disipulo na itanim yan mamaya. Ang disipulo mo ay may napakagaling na potensyal, paano kung isama ko siya sa ibayong dagat sa susunod para magkaroon ng karanasan, ano sa tingin mo? Walang masabi si Hanju kasi si Suchi ay naglalakad na may malas kaya naisip niya ninuno niloloko mo talaga ang kamatayan. Lumingon si Nine Cauldron Sage at nagtanong, bata, ano sa tingin mo, gusto mo bang sumama sa matandang master na ito sa ibayong dagat para sa cultivation? Ang intensyon niya ay para mabawasan ang pasanin ni Hanju bilang isang guro pero hindi niya alam kung gaano kalala ang malas ni Suchi. Walang magawang ipinaalam ni Hanju sa ninuno may mga lihim ang batang ito na hindi pwedeng ibunyag, hindi mo talaga siya pwedeng dalhin. Si Suchi na medyo matalino nang makita na gusto pala ng ninuno na kumuha ng isang junior disciple at kailangan pa ang pahintulot ni Hanju, naisip niya na hindi pala talaga simple ang posisyon ni Master Hanju sa sekta kaya hindi dapat basta-basta magpalit ng kakapitan at mas mabuting kumapit sa malaking kakapitan na ito ng master niya at mag-concentrate na lang sa cultivation. Kaya nagpasalamat si Suchi sa kabaitan ng ninuno pero ipinahayag, gusto ko pong ipagpatuloy ang cultivation ko kasama ang master ko at protektahan ng Jade Pure Sect. Tumawa ang ninuno na sinabing tulad ng master tulad ng disipulo, sige na nga, pero naisip ni Hanju nililigtas ko ang buhay mo dito ninuno. Sabi ni Nine Cauldron Sage, nasuri ko na ang buong mundo ng Great Swallow Cultivation World kaya ngayon wala nang sektang maglalakas loob na mag-target sa Jade Pure Sect, makakapag-cultivate ka na ng payapa. Sa biyaheng ito nakahanap ako ng isang sinaunang forbidden area na may maraming resources, kaka-discover lang ng lugar na ito at baka may maraming kayamanan, gusto mo bang tingnan? Naisip ni Hanju, Ancient Forbidden Land ba, sa pangalan palang mukhang hindi ito lugar para sa pamamasyal. Teka, hindi ba yan ang Forbidden Land na pinagbagsakan ni Joe Fan? Pero mula noon wala nang balita kay Joe Fan, kaya tinanggihan niya ang alok ng ninuno na sinabing huwag na lang, hayaan na lang natin ang ibang disipulo ang magkaroon ng oportunidad na ito. Dahan-daang sinabi ng ninuno, alam kong ganyan ang sasabihin mo pero may isa pang bagay sa loob ng hindi hihigit sa 20 years kailangan kong umalis para sa pagbubukas ng Heavenly Immortal Mansion Sect at plano kong pumasok sa sekta na yun para hanapin ang Great Daw. Gusto mo bang sumama sa akin? Sasabihin ko sa iyo, ang Heavenly Immortal Mansion Sect na ito ay pambihira, lumilitaw ito bawat daang taon at may mga disipulong umaakyat sa pagiging immortal. Sa gulat ni Hanju, inilabas ng ninuno ang Heavenly Immortal Mansion Order at yun mismo ang gustong ibigay sa kanya ni Zuan Qingjun, kaya sabi niya, hindi ko akalaing napaka-prestigiyoso pala ng Heavenly Immortal Mansion Sect kasi kahit isang Fusion Void Realm Level 8 cultivator ay gustong sumali. Gayunpaman, dahil ibang ambisyon ang gusto ni Hanju, tinanggihan niya ang mapagbigay na alok ng ninuno. Habang nagpapalam sa ninuno, naisip ni Hanju, pagkatapos ka maserbisyohan ni Suchi sa loob ng kalahating araw, natatakot ako na hindi mo maiiwasan ang malas kaya patawad ninuno.
Makalipas ang 10 taon dumating na ang malas ng ninuno kasi inatake siya ng mga inner demons sa kanyang cultivation na binawasan ang kanyang cultivation ng 100 taon samantala namatay si Joe Fan pero binuhay ulit ng isang makapangyarihang nilalang na ginawang bago ang kanyang katawan. Sa oras na ito si Hanju na umabot na sa ika-6 na antas ng Spirit Transformation Realm, ay kaya ng labanan ng ninuno sa system trial sa loob ng kalahating oras. Sa pagkukultivate naman ni Suchi sa kuweba parang lumakas pa ang kanyang bad luck, pero sa kabutihang palad ang Chaotic Heavenly Dog bilang isang nilalang na may matinding swerte ay nagawa niyang panatilihing ligtas ang manok kaya payapang namuhay ang pamilya sa loob ng kuweba. Nang marinig na bumalik na rin si Xing Hangshan sa sekta, gustong makita ito ni Hanju. Pagkatok niya sa pinto ni Xing Hangshan, sinalubong si Hanju ng nakakapreskong tanawin. Nang makita si Hanju, hinawakan ni Xing Hangshan ang braso niya, nasabik na ipakita sa kanya ang isang malaking kayamanan. Sa loob ng kuweba, ipinakita ni Xing Hangshan kay Hanju ang isang koleksyon ng mga bagay na nakuha niya mula sa Ancient Forbidden Land. Pinaliwanag niya na ilang taon na ang nakalipas binisita ko ang Ancient Forbidden Land at nakakuha ako ng maraming kayamanan mula doon kaya pumili ka lang ng kahit anong gusto mo. Naisip ni Hanju pinahahalagahan ko ang intensyon ni Xing Hangshan pero parang ordinaryo lang ang mga kayamanang ito inaasahan ko naman na yun kasi sa cultivation level niya mahirap makakuha ng matataas na uri ng kayamanan. Bigla ay nakita ng spiritual sense ni Hanju, ang isang mahinang divine consciousness na nagmumula sa isang bagay na parang spirit tablet. Sinimulan niyang pag-aralan ito ng mas malapitan, habang sa isip ni Xing Hangshan tunay na ang isang lalaking seryoso sa trabaho ay napaka-nakakaakit. Sa sandaling ito nakaramdam si Xing Hangshan ng pagnanasa sa katawan ni Hanju. Bigla nahila ang spiritual sense ni Hanju, at nakita niya ang isang matayog na divine soul na nakatayo sa harap niya at sinabi ng divine soul kay Hanju ang secret technique Heavenly Puppet. Ang Heavenly Puppet ay nilikha mula sa spiritual power. Ang lakas nito ay nakadepende sa cultivation level ng lumikha pero hindi otomatikong lumalaban ang Heavenly Puppet at kailangan itong kontrolin ng lumikha gamit ang isang hibla ng soul consciousness. Kung masira ang Heavenly Puppet hindi ito makakaapekto sa lumikha gayunpaman ang disadvantage ay hindi matibay ang Heavenly Puppet. Kapag naubos ang spiritual power nito magiging inactive ito hanggang sa muling lagyan ng spiritual power na magpapabalik sa kanyang mobility. Ito ay nilikha lang mula sa purong spiritual power pero kung idaragdag ang mga materyales ng langit at kayamanan ng lupa sa paggawa ay tataas ang tibay nito at ang lakas nito ay lalampas pa sa lumikha at dahil hindi nito kailangan huminga pwede kang gumawa ng napakaraming bilang ng Heavenly Puppets at itago ang mga ito sa isang storage ring para sa backup kaya naisip ni Hanju hindi ba ito parang pagkakaroon ng isang bungkus ng clone fighters? Pagkatapos sinabi ulit ng Divine Soul kay Hanju gamit ang pinakamahusay na materyales sa mundo at pinakamataas na spiritual power para pinuhin ang pinakamataas na Heavenly Puppet. Ang kapangyarihan nito ay kayang makipaglaban sa isang Immortal Emperor at habang nawawala ang boses mas naging malinaw ang hitsura ng higanteng Divine Soul kaya nagulat si Hanju at tila ang Divine Soul ay kamukha ng isang Gundam. Pagkatapos ay agad na ibalik ang spiritual sense ni Hanju sa realidad, at pagbukas ng kanyang mga mata, nakita niya si Xing Hangshan na nakasakay sa kanya at nakatanggal na ang marami sa kanyang damit. Tumalon si Hanju mula sa kama na parang siya ay pinagsamantalahan. At naisip niya buti na lang mabilis ang aking reaksyon kung hindi nasira na sana ang daan-daang taon kong pagiging binata. Pagkatapos ayusin ang kanyang damit sinabi ni Hanju kay Xing Hangshan dadalin ko itong tablet para pag-aralan pa babalik ako sa ibang araw. Nang marinig na babalik si Hanju naintindihan ni Xing Hangshan na hindi siya pinagalitan ni Hanju sa kanyang mga ginawa kanina at mukhang may pag-asa pa rin kaming maging cultivation partners. Bumalik sa kanyang kuweba, nagpatuloy si Hanju sa pag-aaral ng paraan ng paggawa ng mga puppet na sinabing tunay na teknik ito mula sa sinaunang Forbidden Land. Ang teknik ng Heavenly Puppet ay talagang pambihira sa normal na sitwasyon mahirap para sa spiritual power na maging material lalo na ang gumawa ng puppet gayunpaman Heavenly Puppet technique ay kayang magawa ito. Ang secret technique para hatiin ang soul consciousness ng isang tao ay medyo bihira rin na para bang mayroon kang dagdag na pares ng mata na nagpapahintulot ng shared vision sa puppet. Pinag-isipan niya ito at sinabing pwede akong gumawa ng isa para sa bawat isa sa kanila kung sakaling makatagpo sila ng panganib sa labas ang Heavenly Puppet ay makakapagligtas ng kanilang buhay. Kahit na hindi kayang talunin ng puppet ang banta ang pagbabahagi ng lokasyon nito ay makakatulong para sa napapanahong pagliligtas. Kaya nang naisip ito agad na sumigaw si Hanju ng excited gusto kong gumawa ng 10 nito gayunpaman minaliit ni Hanju ang hirap ng paggawa ng Heavenly Puppets. Kahit hindi mahirap gawin sobrang abala nito, kasi nangangailangan ito ng maraming oras tulad ng maingat na paggawa ng modelo. 2 taon na ang nakalipas sa wakas ay nagawa ni Hanju ang mga puppet. Nag-teleport siya sa kuweba ni Xing Hangshan, at nagko-cultivate pa rin siya at nagulat sa biglaang paglitaw ni Hanju.
Pero nang makita si Hanju lumiwanag muli ang mukha niya sa tuwa habang agad na inilabas ni Hanju ang Heavenly Puppet at sinabing Miss Xing para sa iyo ang puppet na ito pwede mo itong itago sa isang storage ring kailangan mo itong dalhin kahit saan ka magpunta sa mga kritikal na sandali makakapagligtas ito ng iyong buhay kaya natuwa si Xing Hangshan at tiningnan ang Heavenly Puppet ng may kasiyahan wow kamukha ng asawa ko. Pagkatapos ay inilabas pa niya ang ibang Heavenly Puppets at ibinigay niya ang dalawang Heavenly Puppets kina Changyu at Shizuan Fairy ayon sa pagkakasunod. Dahil halos parang cheating ang Heavenly Puppet na isip ni Hanju na gumawa ng isang hukbo nito ngunit nalaman ni Hanju na ang pagkontrol sa mga puppet gamit ang kanyang kaluluwa ay nangangailangan ng paghahati ng kanyang kaluluwa na lubhang nakakaapekto sa kanyang cultivation kaya dahil napagod walang lakas na humiga si Hanju na sinabing hayaan mo na ang sobrang pagputol ng kaluluwa ay magdudulot ng problema kaya hindi ako gagawa ng soul artifact bukod pa rito hindi ako nakapag-cultivate ng 2 taon dahil dito. Hindi ko na pwedeng ipagpaliban ang cultivation ko. Sa isang iglap lumipas ang 3 taon at biglang nakatanggap si Hanju ng system notification ikaw ay 200 years old na ngayon. Pinili mong mag-cultivate ng low profile at nakakuha ng isang spiritual treasure ang 4th grade Frost Lord's Glazed Crown kaya nitong ay reflect ang lahat ng atake na mas mababa sa Fusion Void Realm at maliban sa mga espesyal na divine abilities at epektibong makadepensa laban sa soul at spiritual sense impacts. Sabi niya isa pang defensive spiritual treasure kilalang kilala ng system ang puso ko. Mula ngayon si Hanju mula ulo hanggang paa ay matinding nakasuot ng spiritual treasures kaya sabi niya ang mas mababa sa Fusion Void Realm ay imposible akong masaktan. 5 taon pa ang lumipas dinala ni Nine Cauldron Sage ang isang grupo ng mga disipulo at umalis patungong ibang bansa, pero bago umalis nagpaalam si Changyu aking junior brother kung wala ka paano ako mabubuhay. Kailangan ni Hanju ng kalahating araw para ihatid ang umiiyak na senior sister na ito at pagkaalis ni Nine Cauldron Sage. Si Hanju sa pagkabagot ay ginamit ang simulation trial para tingnan ang kung sino ang may pinakamataas na cultivation level sa loob ng Jade Pure Sect bukod sa kanyang sarili. Ipinagbigay alam ng system na ang kasalukuyang pinakamalakas na tao sa sekta ay si Li Chenlong na nasa ika-5 antas ng Spirit Transformation Realm ang tagapagmana ng Poison King. Nagkaroon ng kakaibang ekspresyon si Hanju na iniisip na ang pangalang Li Chenlong ay pamilyar na parang narinig na niya ito dati. Higit sa 100 taon na ang nakalipas inimbitahan siya ni Mo Zhu na maghanap ng mga oportunidad, at tila hinahanap nila ang kuweba ni Li Chenlong, na dapat ay patay na noon gayunpaman ang pagkakaroon ng cultivation sa ika-5 antas ng Spirit Transformation Realm sa mundo Great Swallow Cultivation World ay itinuturing na napakataas kaya kung siya ay tunay na buhay pa ay tiyak na magdudulot sana ito ng malaking kaguluhan ngunit hindi pa narinig ni Hanju na binanggit ang pangalang Li Chenlong ng kanyang sariling mga tao. Na nagpapahiwatig na nakalusot si Li Chenlong sa Jade Pure Sect kaya agad na hinanap ni Hanju ang lokasyon ni Li Chenlong. Si Li Chenlong ay nasa main peak pala, at sa sandaling ito tinipon ni Master Jingshu ang lahat ng disipulo ng main peak para ipahayag ang pag-alis ni Nine Cauldron Sage. May ordinaryong itsura si Li Chenlong at ang kanyang aura ay pinipigilan ni ay sa unang antas lang ng Golden Core Realm kaya mukhang napakatapat niya at sino ang mag-aakala na siya pala ang tagapagmana ng Poison King at labis na natuwa si Li Chenlong nang malaman na umalis na si Nine Cauldron Sage patungong ibang bansa kaya pakiramdam niya ay sa wakas ay may pagkakataon na siya. Sa presensya ni Nine Cauldron Sage hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos kasi ngayon na umalis na si Nine Cauldron Sage pakiramdam niya ay tila nagbubukas sa mga ulap para ibunyag ang araw tapos sabi niya manatili kang kalmado mayroon pa ring makakahadlang sa akin, at yun ay ang pinakamisteryosong tao sa Jade Pure Sect ang God-slaying Elder. Samantala sa Ancient Forbidden Land, lumuhad si Zhou Fan sa lupa na tumangging bumagsak. Sabi niya ako si Zhou Fan kailangan ko bang tanggapin ang kapalaran ko na ganito? Hindi pwede kasi ang kapalaran ko ay kontrolado ko, at hindi itinadhana ng langit. Lumipas ang 5 taon at nakaangat na si Hanju sa ika-7 level ng Spirit Transformation Realm papalapit na sa Fusion Void Realm at tiningnan ni Hanju ang interpersonal relationship section ng kanyang mail. Ang iyong cultivation partner si Zuan Qingjun ay nagkaroon ng life epiphany at naintindihan ang isang divine ability at ang iyong kaibigan si Mufachu ay nalaglag sa demon path at ang iyong kaibigan si Nine Cauldron Sage ay inatake ng isang demon king at malubhang sugatan ng iyong kaibigan si Nine Cauldron Sage ay labis na nagalit kaya nasira ang kanyang Dao Heart. Ang iyong kaibigan si Zhou Fan ay nakamit ng isang malakas na katawan na ikinagulat ng mundo. Nagulat si Hanju na sinabing ang dami ng nangyari sa 5 taong ito nalaglag pala si Mufachu sa Demon Path ano kaya ang nangyari sa kanya at talagang miserable si Nine Cauldron Sage pero karapat-dapat naman siya dahil sa palagi niyang paghahanap ng problema at si Zhou Fan ay magaling. Huminga ng malalim si Hanju at pakiramdam niya ay hindi siya pwedeng magpabeya na sinabing ang cultivation level ko sa mundo ng Great Swallow Cultivation World ay baka nasa pinakamataas na pero hindi ibig sabihin na mananatili itong ganyan sa hinaharap kailangan ko pa ring magsikap sa cultivation.
Kaya nagpasya si Hanju na gawin ang lahat para sa Fusion Void Realm. Sa isang iglap lumipas pa ang 10 taon. Umabot na ang cultivation level ni Hanju sa ika-8 level ng Spirit Transformation Realm. Isang araw bumisita si Li Qingzi, at para maiwasan na may pasa ni Su Qi ang malas kay Li Qingzi, lumabas si Hanju sa kanyang kuweba at sinabing, "Sect leader, huminto po kayo, magkita tayo sa ibang lugar." Mainit siyang binati ni Li Qingzi na sinabing, "Elder Hanju, matagal na tayong hindi nagkita, kumusta ang cultivation mo?" Ngayon nagniningning siya sa tagumpay sa tulong ni Nine Cauldron Sage, umabot ang kanyang cultivation level sa Nascent Soul Realm at bukod sa kanyang cultivation siya rin ang pinuno ng Righteous Path sa mundo ng Great Swallow Cultivation World at sa paglipas ng mga taon hindi pa nakita ni Hanju na inatake siya ng kahit sino. Pagkatapos ay ngumiti si Hanju at nagtanong, "Pinuno Li Qingzi, bakit ka naririto?" Kaya paliwanag ni Sect Leader Li Qingzi, magsisimula na ang Cultivation Conference na inorganisa ng Righteous Path. Sa pagkakataong ito gaganapin ang kumperensya sa kabisera ng Great Swallow Dynasty at ang paglahok ay makakakuha ng human races luck na kapaki-pakinabang para sa cultivation. Kaya Elder Hanju, pupunta ka ba sa cultivation conference? Pero sagot niya, parang naghahanap lang ng gulo ang conference na yan kaya hindi ako pupunta. At saka sa pag-alis ng ating ninuno, alam na siguro ngayon ng ibang puwersa na iintindihan mo naman ang ibig kong sabihin. Sabi ni Li Qingzi, "Alam kong ganyan ang sasabihin mo pero bahala ka, mawawalan ka ng isang magandang oportunidad, maghintay ka hanggang sa mag-uwi ko ng mga kayaman at maiinggit ka." Nagtanong si Hanju, "By the way, pinuno, ano ang tingin mo kay Li Qianlong?" Napabuntong hininga ang sect leader na tinanong, "Paano mo nalaman ang tungkol sa salot na yon?" Si Li Qianlong ay dating junior brother ko, isang pambihirang henyo ito sa Jade Pure Sect sa loob ng 100 taon. Gayunpaman, pareho silang nagkagusto ni Guan Yugang kay Shizuan Ferry, kaya naglaban ang dalawa na taya ang buhay at kamatayan na pinilit ang aming master na makialam, ngunit si Li Qianlong na sobrang nainis ay naglakas loob na atakihin ang aming master ng palihim. Sa kabutihang palad, nakialam ako sa oras para maiwasan ang isang malaking pagkakamali kaya pinarusahan siya. Pinutol ang kanyang meridians at ikinulong siya sa Reflection Cliff para sa pagsusuri ng sarili, pero nakatakas siya. At bago umalis ay nag-iwan siya ng liham na nagsasabing babalik siya isang araw para pabagsakin ang Jade Pure Sect. Komento ni Hanju, ang master ay talagang isang babaeng may mabigat na karma, hindi nakakapagtaka na ipinagbabawal niya sa mga disipulo ng Jade Seclusion Peak na umibig. Nagtanong si Li Qingzi, "Pero bakit mo siya biglang binanggit?" Kaya sabi ni Hanju, "Ilang panahon na ang nakalipas, nakatagpo ako ng isang tao sa inner city na nagsasabing disipulo raw siya ni Li Qianlong at nagre-recruit ng mga tao at inimbitahan din ako, pero kamakailan nang hanapin ko siya ay nawala siya." Nagulat si Li Qingzi, "Ano, nandito na siya? Ano ang plano niya sa recruitment?" Kaya naalala ni Hanju, sabi niya, nakahuli siya ng isda at nakahanap ng note sa tiyan nito na may tungkol sa Great Shu Rising Old Shen o kung ano pa man yun. Hindi ko na masyadong pinansin pagkatapos nun, pero parang may pinahihiwatig siya. Hula ni Li Qingzi, Great Shu Rising, gusto niyang pabagsakin ng Jade Pure Sect. Pinayuhan siya ni Li Qingzi, "Elder Hanju, kailangan mo siyang huliin at mag-ingat sa lakas mo at huwag mo siyang patayin. Kailangan ko na munang ipaalam sa ibang mga brothers and sisters na maging mas mapagbantay." Matapos umalis si Li Qingzi, nag-pop up ulit ang system ng isang notification, binabati kita sa pagkuha ng Exceptional Spiritual Treasure, ang Book of Misfortune. Ang Exceptional Book of Misfortune ay isang pambihirang spiritual treasure kasi kaya nitong sumpain ang mga nilalang para dalhan sila ng malas nang hindi nila napapansin. Nang makita ito, nagulat si Hanju na sinabing, "Nagkaroon na ba ng ganito kalaking gulo tuwing nakakatanggap ako ng kayamanan?" Bumalik si Hanju sa kanyang kuweba at kinuha ang Book of Misfortune at nagsabi, "Tama nga ang pangalan niya, isang tingin pa lang alam mo nang hindi ito lucky charm." Lahat ng seal na ito pinagpatong-patong ba ang pagselyo sa sumpa? Nakakatakot, makakapagkalat na ba si Hanju ng malas at sumpa sa iba tulad ng nagagawa ni Su Qi? Tiningnan ni Su Qi ang Book of Misfortune sa mga kamay ni Hanju at sinabing parang pamilyar ito, kaya tanong niya, "Anong sabi mo?" Pero sagot ni Su Qi, wala po. Paumanhin po, hindi ko po sinasadya na abalahin kayo, senior." Kaya naisip ni Hanju, nagkakaugnayan ba ang mga malas? Mukhang interesting. Kung galing sa system, tiyak na magandang produkto ito, at kaya bang patayin ng Book of Misfortune ang mga kaaway? Dapat ko bang subukan? Magsimula tayo sa pagbind nito gamit ang dugo ko. Sa pagpatak ng dugo at pagkaalis ng seal, kumalat ang malakas na aura ng malas. Naisip ni Hanju, sino kaya ang susubukan ko? Si Xiaoyi, kaya kasi siya ang malakas na kalaban, pero hindi pwede kasi mas malakas siya sa akin. Baka walang epekto ito kasi sa kabila ng sinasabi ng system na hindi siya may detect ng iba kapag nagbigay siya ng sumpa ay tila hindi mapagkakatiwalaan. Naisip ni Hanju, targetin natin si Li Qianlong kasi kahit sa parehong level hindi niya ako kayang talunin, lalo na't sinusubukan niyang pabagsakin ang Jade Pure Sect. Naalala niya si Li Qianlong at sinabing, "Li Qianlong, hihihi, kung hindi dahil sa iyo ang Jade Seclusion Peak ay baka naging lugar na ng pag-ibig at pagmamahal."
Sa kabilang panig, nakaluhod si Li Chenlong sa pasukan ng isang bahay kawayan seryosong nagsasabi, Master, lumabas na po kayo sa pagreretiro. Sumagot ang isang boses mula sa loob ng bahay kawayan, umalis na ako sa mundo ng mga mortal at hindi na ako makikialam sa mga alitan ng mundo ng cultivation. Kailangan mong hanapin ang sarili mong paghihiganti kasi naipasa ko na ang lahat ng aking turo sa iyo, huwag kang maging sakim. Si Li Chenlong na ayaw sumuko ay nagmakaawa kung gayon ipasa po sa akin ang Poison God Pill. Pero sumagot ang boses, hindi pwede kasi paano kung gamitin mo ito para lasunin ako, hindi ba ako magkakamali? Kaya naisip ni Li Chenlong ang lintik na ito, nagtatago siya. Pagkatapos sabi ng tao sa loob, naramdaman na ni Nine Cauldron Sage ang presensya ko kaya hindi ko pwedeng basta-bastang galitin siya, pero kung desidido ka talagang maghiganti pwede kang pumunta sa sikat na pamilya sa buong Great Swallow, ang Wei Family, kasi ang Wei Family ay may malawak na koneksyon sa mundo ng Great Swallow Cultivation World. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sabi ni Li Chenlong, naintindihan ko po, salamat po Master. Pero sa kanyang puso nagtampo si Li Chenlong na sinabing, itong matandang ito naging ginipig mo ako ng napakaraming taon, ipinangako na ako lang ang magiging tagapagmana ng Poison King, gayunpaman hindi pa rin niya buong ibinabahagi ang kanyang kasanayan sa akin, kaya maghintay ka lang pagdating ng panahon. Pero bigla ay isang kidlat ang tumama kay Li Chenlong, at nagmura siya ang sama. Samantala pinag-aaralan ni Hanju ang Book of Misfortune, at sinabing, matagal na akong sumusumpa kay Li Chenlong pero parang walang reaksyon, hindi kaya peke ito? Makalipas ang isang buwan bumalik si Yang Tiandong at nagsabi kay Hanju, Master, natupad ko ang inaasahan mo, naging core disciple ako. Talagang napakalakas ng Heartless Sword technique na itinuro mo sa akin, marami ang hindi nakayanan kahit isang atake lang. Master, plano kong dumalo sa Cultivation Conference para kumatawan sa Jade Pure Sect sa martial arts competition, maaari mo ba akong turuan ng isa pang technique? Lumapit si Su Chi at tinanong, kayo po ba ang senior brother Yang Tiandong na binanggit ni Master? Masaya po akong makilala kayo. Mabilis na sinipa ni Hanju si Yang Tiandong kaya malapit nang umiyak si Yang Tiandong na sinabing, binabawalan ba ako ni Master sa pagpunta sa Cultivation Conference? Pero naisip ni Hanju, natatakot ako na mahawa ka ng malas ni Su Chi. 5 taon na ang lumipas, nakaangat na si Hanju sa full completion ng Spirit Transformation Realm. Naisip niya panahon na para sa isang breakthrough kapag nakapasok na ako sa Fusion Void Realm. Ang bisa ng pag-absorb ng spiritual energy ng langit at lupa ay triple na, gayunpaman nangangahulugan ito na ang iba sa kuweba ay hindi makaka-absorb ng spiritual energy na hindi patas kay Su Chi. Pero ang problema, bukod sa pananatili sa kuweba para walang maapektuhan ng kamalasan, wala nang ibang lugar na pwedeng paglagyan sa kanya. Ang pananatili sa kanya sa kuweba sa lahat ng oras ay hindi pang matagalang solusyon. Ano ang dapat niyang gawin sa hinaharap? Tinawag ni Hanju si Su Chi at sinabi, Su Chi, lumapit ka rito, may sasabihin ako sa iyo. Kaya tanong ni Su Chi, Senior, ano po yun? Sabi ni Hanju, ilang taon ka na sa Jade Pure Sect at nagsimula ka na sa landas ng cultivation, mayroon akong gawain para sa iyo, kung magagawa mo ito gagawin kitang direktang disipulo. Kaya masayang sabi ni Su Chi, Senior, ano po ang gawain? Hindi po kayo bibigwin ni Su Chi. Sabi ni Hanju, gusto kong pumunta ka sa Northern Province at sumali sa monster team ng Demon Sect. Mag-focus ka lang sa lihim na pagkukultivate at kapag handa na ang internal support, sisirain ko ang kanilang sekta at ilalabas ka. Gulat na gulat si Su Chi, sisirain ng isang sekta? Anong realm level na kaya si Senior? Napakalakas siguro talaga niya. Tiyak na gagawin ng disipulo ang gawain. Tapos ay sinabi ni Hanju, ito ay isang lihim na misyon, huwag mong sabihin sa sinuman sa Jade Pure Sect, umalis ka na. Matapos umalis sa Innate Cave, sumikat ang araw kay Su Chi, kaya hindi niya maiwasang maramdaman na parang nasa ibang mundo siya. Pagkatapos ng napakaraming taon, hindi ko inakala na papayagan ako ni Senior na lumabas, parang hindi totoo kasi akala ko kailangan ko pang lampasan si Senior sa cultivation para payagan akong lumabas at handa na nga akong hindi na umalis habang buhay, kaya kailangan kong kumpletuhin ang pagsubok ng Master. Pero biglang naalala ni Su Chi, teka, nasaan ang Northern Province? Makalipas ang 2 taon, umabot na sa wakas ang cultivation ni Hanju sa full completion ng Spirit Transformation Realm, kaya excited niyang binuksan ang Interpersonal Relations Panel ng system para tingnan kung anong mga kawili-wiling pangyayari ang nangyari sa nakaraang 2 taon. At sabi ng system, ang iyong disipulo na si Yang Tiandong ay inatake ng isang Demon King at malubhang nasugatan. Ang iyong disipulo na si Yang Tiandong ay nakakuha ng oportunidad at nagising ang Demon Saint Bloodline, at ang iyong divine pet na Chaotic Heavenly Dog ay nagkamali sa kanyang cultivation na nagresulta sa pagbagsak ng 20 taon sa kanyang cultivation journey. At ang iyong kaibigan na si Mufachu ay inatake ng Righteous Path Cultivators ng 104 na beses, at ang iyong kaibigan na si Chang Yu ay aksidenteng nakakuha ng oportunidad at lubhang lumakas ang kanyang cultivation, at ang iyong disipulo na si Su Chi ay inatake ng Demon Cultivators ng 27 beses, at ang iyong disipulo na si Su Chi ay nahuli ng Asher Ghost Sect. Ang iyong disipulo na si Su Chi ay nagpakalat ng malas. Dahil sa malas na dala ni Su Chi, ito ay nagdulot sa Asher Ghost Sect na makatagpo ng once in hundreds of years heavenly tribulation na nagresulta sa pagkasira ng sekta.
Natulala si Hanju sa nabasa niya, na sumisigaw sa kanyang isip astig tunay na salot ng Heavenly Court ito at talagang isang nuclear bomb. Ilang araw na ang lumipas sa labas ng Demonic Beast Pavilion, sinabi ni Master Jingshu sa 12-dosenang disipulo mula ngayon lahat ng disipulo ay ipinagbabawal na pumasok sa Myriad Demon Realm hanggang sa susunod na abiso. Hindi maiwasang magtanong ng isang disipulo mula sa Main Peak Master anong nangyari sa Myriad Demon Realm. Lahat ng disipulo ay curious. Lumingon naman si Hanju para ipahayag ang kanyang pasasalamat kay True Person Jingshu na sinabing, "Salamat Master Jingshu, hindi ko alam kung gaano katagal ako kailangang manatili sa Myriad Demon Realm." Pagkatapos ay inactivate ni Hanju ang teleportation at dumiretso sa Myriad Demon Realm. Sabi ni Master Jingshu, tribulation crossing ng spirit transformation niya ay 100 taon palang nakakaraan at nakamit na niya agad ang Fusion Void Realm sa mahigit 200 taong gulang pa lang. Kahit si Nine Cauldron Sage na dating itinuturing na #1 genius ng mundo ng Great Swallow Cultivation World ay umabot ng higit sa 1,000 taon para lang marating ang level ng Fusion Void Realm. Nagtanong ang isang disipulo, "Master, anong nangyayari sa Myriad Demon Realm?" Sagot niya, ang God-slaying Elder ay magsasagawa ng tribulation sa Myriad Demon Realm para makapag-breakthrough, kaya ang bagay na ito ay hindi dapat ibunyag. Sabihin niyo na lang na nahaharap ang Myriad Demon Realm sa isang natural na kalamidad. Nang marinig na nasa loob ang God-slaying Elder, tuloy-tuloy na nag-usap ang mga disipulo na sobrang excited. Sa kabilang panig sa loob ng Myriad Demon Realm, isang malakas na heavenly tribulation ang yumugyug sa buong Myriad Demon Realm. Habang bumabagsak ang Last Thunder Tribulation, sa wakas ay tiniis ni Hanju ang Heavenly Tribulation at umasenso sa Fusion Void Realm bilang isang dakilang cultivator. Binabati kita sa pag-breakthrough mo sa Fusion Void Realm. Nakakuha ka ng Congenital Spiritual Treasure. Ang Congenital Spiritual Treasure ay mag-fuse sa iyong kaluluwa at kikilala sa iyo habang buhay, at habang lumalakas ka ay lalakas din ang Congenital Spiritual Treasure mo. Mayroon kang mga sumusunod na pagpipilian para sa Congenital Spiritual Treasure. Ang una ay espada o pangalawa ay Defensive Treasure, pero si Hanju na mayroon ng Defensive type Spiritual Treasures, natural na pinili ang espada dahil siya ay isang sword cultivator. Nag-prompt ulit ang system. Binabati kita sa pagkuha ng Primordial Judgment Sword. Primordial Judgment Sword dahil hindi ka nag-reincarnate sa nakagawiang paraan kundi naglakbay sa Primordial Chaos para dumating sa mundong ito. Ang Primordial Energy sa iyong katawan ay nilinis at naging Congenital Spiritual Treasure mo. Nagulat si Hanju na tinanong, Primordial Chaos, ito ba ang Primordial Chaos mula sa mga prehistoric novels? Pero hindi siya sinagot ng system. Binuksan ni Hanju ang attribute panel at nakita na nadagdagan ang kanyang lifespan sa 8,940 years, at napansin din ni Hanju ang pagdagdag ng mortal shedding stage sa kanyang human identity. Ito ba ay pahiwatig na magiging immortal? Nang narasa ni Hanju ang Fusion Void Realm, pakiramdam niya ay napakalaki ng pagkakaiba kumpara sa Spirit Transformation Realm. Kasi ang kanyang divine sense ay kayang umabot na sa 100 milya, pero bakit nandito si Elder Guan? Sa sandaling ito sinubaybayan ni Guan Yugang ang aura ni Hanju, at sinabing hindi pa nawawala ang epekto ng Thunder Tribulation. Nagtataka ako kung saan pinagpapatatag ng God-slaying Elder ang kanyang cultivation. Biglang lumitaw si Hanju sa likod ni Guan Yugang sa isang puno na sinabing, "Sino ang hinahanap mo?" Lumingon si Guan Yugang at medyo namula ang mukha niya nang makita ang walang kapantay na hitsura ni Hanju. At tinanong, ito ba ang God-slaying Elder? Ang gwapo niya. Nagdilim ang mukha ni Hanju, "Hinahanap mo ako?" "Eksakto God-slaying Elder, ako si Guan Yugang, nagkasundo tayo. At hinihamon kita kung manalo ako na ang magiging pinuno ng Jade Pure Sect. Nakalimutan mo na ba God-slaying Elder?" Biglang naalala ni Hanju ang mga tagubili ng kanyang master na sinabi noon na naparito ako para hanapin ka, umaasa na matulungan mo akong pigilan si Elder Guan. Nagalit si Hanju na sinabing, sa lahat ng oras ngayon ka pa nagpakita, at mabilis naman na lumapit si Guan Yugang na tinanong, pumayag ka na? "Mabuti God-slaying Elder, napakalakas ng divine ability ko kaya magtiis ka." Samantala naisip niya, gagamitin ko ang bagong naintindihan kong divine ability para tapusin siya sa 1 segundo. At baka pagkatapos ay makita na ako ni Sister Shizuan Fairy sa bagong liwanag. Naglabas siya ng isang walang kapantay na divine ability na natural na nagdudulot ng true damage at may mapaminsalang epekto, at kayang durugin ang parehong kaluluwa at katawan sa pagtama. Naisip ni Hanju, matagal na rin akong hindi gumagamit ng galaw na yon, ang Supreme Finger Divine Sword. Agad na isang sword energy na 100 beses na mas malaki kaysa sa divine ability ni Guan Yugang ang sumabog, kaya natigilan si Guan Yugang sa gulat na sinabing ang laki. At pagkatapos ay tumilapon siya. Hindi ko man lang kinaya ang isa sa kanyang mga espada, at kung hindi niya binago ang direksyon ng sword energy, naging abo na sana ako. Sobra na ito, hindi nakakapagtaka na nakapako ang tingin sa kanya ng junior sister. Masakit ang puso ko, sobrang sakit, at isipin na umasa pa akong matatalo ko siya sa isang galaw. Bahagyang ngumiti si Hanju na sinabing, Elder Guan, napakalakas mo naman talaga, sadyang pinili mo lang ang maling kalaban.
Sa Jade Pure Sect ngayon ikaw lang ang karapat-dapat sa aking pagsisikap. Kaya huwag kang masiraan ng loob sa iyo may kinabukasan ng Jade Pure Sect. Nang marinig ito namula ang mukha ni Guan Yugang sa emosyon na inisip gaano ka ba kalakas. Sa sandaling yun kumalabog ang system ang favorability ni Guan Yugang sa iyo ay tumaas pero agad na nagsalita si Hanju manahimik ka system. 3 taon na ang lumipas bumalik si Hanju sa kanyang sariling tuktok at biglang nagkaroon ng ideya. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at umakyat ang lupa at mabilis na tumigas at naging isang batong tablet at gamit ang kanyang daliri bilang panulat inukit ni Hanju ang salita sa tablet ang pagkukultivate ay humahantong sa immortalidad at sabi niya ito ang magiging pangalan ng bundok na ito mula ngayon. Napansin din ng manok at aso na mas malakas ang aura ng kanilang master kaysa dati at sinabi ng aso ang aura ni master ay napakalakas na kapag breakthrough ba ulit siya at sabi ng manok syempre sino sa tingin mo ang master natin. Nang marinig ito labis na natuwa si Hanju na inisip tunay na mga spirit pets ang pinalaki ko sobrang katugma ng puso ko tama kayo tungkol sa breakthrough. Ngayon lang sa simulation trial sa wakas ay natalo ko na si Nine Cauldron Sage salamat sa Primordial Judgment Sword na naglabas ng kanyang Divine Might. Kahit medyo matagal ay kaya ko nang talunin si Nine Cauldron Sage na nasa ika-8 antas ng Fusion Void Realm, kaya si Xiaowei na nasa ika-2 antas pa lang ng Fusion Void Realm ay mas maliit na pag-aalala na lang. Sa sandaling ito nagpapapulit ang system ng isang listahan ng relasyon ang iyong disipulo na si Su Chi ay inatake ng Ghost Cultivators ng 12 beses ang iyong disipulo na si Su Chi ay nakapatay ng daan-daang libong nilalang na nagpapataas ng kanyang karma sa mga nakapalibot sa kanya at ang iyong kaibigan na si Li Qingzi ay inatake ng Demon Cultivators ng 58 beses ang iyong kaibigan na si Li Qingzi ay inatake ng Righteous Path Cultivators ng 44 na beses ang iyong kaibigan na si Li Qingzi ay malubhang nasugatan at malapit ng mamatay at ang iyong cultivation partner na si Zuan Qingjun ay umalis sa Mortal World at ang iyong kaibigan na si Mufachu ay pumatay ng marami na nag-accumulate ng napakaraming karma at ang iyong kaibigan na si Xing Hangshan ay aksidenteng nakapasok sa Ancient Great Cultivator's Secret Realm kaya hindi alam ang kanyang buhay at kamatayan. Naisip ni Hanju ang mundo ng cultivation ay naging masigla nitong mga nakaraang araw pero sa pagsuporta ni Nine Cauldron Sage sa Jade Pure Sect hindi na tayo kailangang maging ganito kaina tulad dati pero paano ang ibang sekta mayroon pa bang ibang ancestor na umiiral hindi pwede ta ang Fusion Void Realm ay hindi pa rin sapat kaya kailangan kong ipagpatuloy ang cultivation at makapag-breakthrough sa level ng Union Realm sa lalong madaling panahon. Makalipas ang 2 taon bumisita si Li Qingzi. At muling mukhang miserable tulad ng madalas niyang hitsura dekada na ang nakalipas kaya nagbuntong hininga si Hanju Pinuno hindi ka ba pwedeng mag-cultivate na lang ng payapa ng ilang daang taon? Awkward na sabi ni Li Qingzi Elder Hanju nasa malaking gulo tayo, kasi ang righteous at demonic paths ng Great Swallow ay nagsasanib puwersa para atakihin ang Jade Pure Sect. Ang mga bastos na yun ay sinasabing isa sa ating core disciples ay nahulog sa demon path kaya personal akong pumunta para humingi ng paumanhin pero inatake nila ako. Ang disipulo na pinag-uusapan nila ay si Mufachu na kilala mo, pero may kutob ako na may nagfe-frame sa Jade Pure Sect na sinusubukang samantalahin ang sitwasyon. Ano ba talaga ang nangyari kay Mufachu? Ipinaliwanag ni Li Qingzi na ang pamilya mo ni Mufachu ay orihinal na isang cultivation family at hindi pa Mufachu ang pangalan niya noon. Ngunit di nagtagal may isang miyembro ng kanyang pamilya ang nakipagsabuatan sa Demon Path kaya ang buong pamilya niya ay winasak ng Righteous Path at naiwan lang si Mufachu at Mozu na buhay. Ang magkapatid ay nagtiwala sa isa't isa at naglakbay sa Mortal Realm sa loob ng maraming taon, hanggang sa dumating sila sa Jade Pure Sect kung saan kinuha sila ni Daos Daolei bilang disipulo at binigyan sila ng kanyang pangalan. Sabi ni Daolei mula ngayon ang pangalan mo ay Mufachu umaasa na makalimutan mo ang iyong galit at magsimula ulit. Gayunpaman hindi niya ito binitawan. Kasi minsan sa isang outing nakatagpo niya ang kanyang mga lumang kaaway kaya pinatay niya ang maraming disipulo ng sektang yun at pagkatapos ay inatake ang mga disipulo ng ibang Righteous Path sects na kasama sa insidente na nagresulta sa higit sa 5 sekta na ang humahabol sa kanya. Dahil sa desperasyon kailangan ni Mufachu na gamitin ang divine ability ng kanyang pamilya na naglalaman ng demonic thoughts na nagdala sa kanya ng direkta sa Demon Path. Umaasa sa divine ability na ito mas marami pa siyang pinatay kaya tuluyan siyang naging demonyo at hindi na makabalik. Sumimangot si Hanju na sinabing pero hindi ganoong klaseng tao si Mufachu mapagpakumbaba siya at hindi gagawa ng matinding aksyon. Sabi ni Li Qingzi naisip ko rin yan kaya nga masyadong kainahinala ang lahat kasi hindi man lang nagtanong sa atin ang mga sektang ito at direktang hinabol si Mufachu paano kung minamanipula siya. Naisip kong mamagitin pero biglang inatake nila ako kaya malinong naghahanap lang sila ng dahilan para magsimula ng gyera. Nakakita ka na ba ng isyu ng junior na umabot sa punto na pati ang mga pinuno ng sekta ay nadadamay? Ngayon na kinukubkob tayo ng righteous at demonic paths kabilang ang pag-alis ng ninuno ay kaya naman nating lumaban kapag nandito ka Elder Hanju kasama ni Elder Guan Yugang.
Pero malubhang nasugatan si Guan Yugang sa hindi malamang dahilan at hindi pa nakaka-recover kaya mukhang wala tayong choice kundi tumakas. Pinayuhan ni Hanju si Li Qingzi na huwag magpanik at nagtanong mayroon bang mga cultivator ang righteous at demonic paths na nasa level ng Fusion Void Realm o Union Realm. Sagot ni Li Qingzi, imposible kasi dati may lakas si Huang Zushan na ikasyam na antas ng Spirit Transformation Realm at dominante na siya sa Great Swallow kaya kung mayroon silang cultivator na mas mataas pa sa ganoong level ay matagal na sana nilang winasak ang Raincoat Holy Sect. Nagtanong ulit si Hanju, mayroon bang tulad ng ancestor ng Jade Pure Sect na lumabas para mag-cultivate at maghanap ng mga oportunidad pero sagot ni Li Qingzi, hindi ako masyadong malinaw dyan. Nang pumunta ang ninuno natin noon sa bawat pinto ng sekta bawat isa sa kanila ay kasing amo ng tupa sa ngayon wala pa akong naririnig na anumang Fusion Void Realm na umiiral sa Great Swallow, kaya ngumiti si Hanju nang marinig ito at pakiramdam niya ay napanatag siya. Sabi ni Li Qingzi, Elder Hanju, mangyaring ihanda ang iyong sarili kasi sa loob ng 3 araw pangungunahan ko ang Jade Pure Sect na hanapin sa ibang dakong bansa ang ating ninuno. Tumugon si Hanju nang nakangiti, bakit tatakbo, hindi ko pa naisip na tumakbo kaya bakit? Buong kumpiyansa sinabi ni Hanju, hayaan natin silang dumating malalaman nila na ang pinaka-nakakatakot na aspeto ng Jade Pure Sect ay hindi naman ang ninuno. Naintindihan ang ipinahihiwatig ni Hanju, excited na nagtanong si Li Qingzi, anong realm ka na ngayon? At casual na sumagot si Hanju, hindi bababa realm level ng ating ancestor. Makalipas ang 1 taon sa labas ng Jade Pure Sect, nag-uusap ang 2 disipulo tungkol sa diskarte ng 19 na sekta at pinag-iisipan kung tatakas ba sila. Itinulo ng isang disipulo ang papalapit na figure at sinabing, yan si Wang Jihao mula sa Vermilion Bird Sword Sect, kaya bulalas ng isa pang disipulo ang Vermilion Bird Sword Sect ay umaatake takbo. Nang hindi na nag-isip pa lumingon ng 2 at tumakbo, na ikinalito ni Wang Jihao. Biglang may boses na narinig mula sa likod niya, bakit ka nandito ulit, hindi ba sapat ang huling bagbog? Nang makilala ang boses ng God-slaying elder, mabilis na sinabi ni Wang Jihao, kapwa Daoist, huwag po kayong mabahala, dumalaw lang po ako at wala akong masamang intensyon sa Jade Pure Sect. Ipinaliwanag ni Wang Jihao, kamakailan gusto ng ilang tao na pag-isahin ang righteous at demonic paths para harapin ang Jade Pure Sect, kaya ipinadala ako ng Vermilion Bird Sword Sect para tanungin kung kailangan ng Jade Pure Sect ng tulong. Malamig na sumagot si Hanju, hindi na kailangan kasi gaano man karami ang dumating sa kanila ay mamamatay silang lahat. Nagulat si Wang Jihao sa sagot ni Hanju na inisip ang yabang talagang karapat-dapat sa God-slaying elder. Binago ni Hanju ang usapan na ipinahiwatig na kainahinala ang sitwasyon at posibleng may nag-udyok, kaya sabi niya, kung malalaman mo kung sino ang nasa likod nito hindi ko mamasamay ng bumuo ng alyansa sa pinuno ng sekta mo. Nang marinig ang pagpayag ni Hanju na bumuo ng alyansa, parehong nagulat at natuwa si Wang Jihao. Naisip niya ang God-slaying elder ay handang harapin ng 19 na sekta ng mag-isa lang, kaya ang pagpunta rito para ipaalam sa Jade Pure Sect kahit pa mapanganib na kalabanin ng 19th Sect Alliance ay talagang sulit. Nag-notify ang system ang favorability ni Wang Jihao sa iyo ay tumaas sa 4 na star, kaya naisip ni Hanju, may hindi ba kaaya-ayang iniisip ang taong ito tungkol sa akin. Sa isang tanawin ng mga bundok at ilog, isang pavilion ang nakatayo sa gitna ng isang lawa. Nakaluhod si Li Chenlong sa pasukan ng pamilya Wei na inaanyayahan ng isang makapangyarihang individual na lumapit. Sabi ni Li Chenlong, anuman ang kondisyon ninyo susundin namin, kaya isang tao ang dahan-daang lumabas na nakangiti. At sinabing kahit ano ay posible, sige. Samantala sa isang ancient secret realm, humahanga si Sheng Hangshan sa mga sinaunang secret technique sa pader, iniisip na kung kakopyahin ko ang mga ito pabalik mula sa asawa ko, sobrang matutuwa siya. Tiningnan niya ng buong pagmamahal ang isang puppet ni Hanju at nagbuntong hininga sa sarili, nagtataka ako kung naririnig ng asawa ko ang mga iniisip ko. Habang naglalaro siya sa puppet, biglang may narinig siyang mga yapak sa likod niya, kaya lumingon si Sheng Hangshan ng alerto na sinabi, sino yan? Pero isang tuyong matandang cultivator lang ang dahan-daang lumapit. Nang nakita ang kaba ni Sheng Hangshan, mabilis siyang nagpaliwanag, batang kaibigan, hindi na kailangang mag-ingat kasi nandito lang ako para intindihin ang mga teknik sa pader. Hindi pinansin ng nakasuot abong matanda si Sheng Hangshan at umupo sa harap ng pader na nakatingin sa mga karakter at malalim na nag-iisip. Nagulat si Sheng Hangshan, hindi niya ito mukhang unang beses na nandito, kaya baka nadiskubre na niya itong pader bago pa ako mapunta dito. Naging tensyonado ang kapaligiran sa kuweba. Parehong hindi napansin ng 2 panig ang mga mata ng puppet na kumikislap. Sa loob ng kanyang cave dwelling, nag-atubili si Hanju na sinabing, dapat ko bang gamitin ng heavenly puppet, pero mukhang harmless naman ang nakasuot abong matanda. Mukhang hindi problema ang kaligtasan ni Sheng Hangshan sa ngayon, pero mas mabuting mag-ingat, kaya sa pag-iisip na yun nagpatuloy si Hanju sa kanyang cultivation. Nang hindi inaasahan, bigla nakatanggap si Hanju ng mensahe, at sinabing ito ba ay isang sound transmission Jade Sleep.
Tiningnan niya ang Jade Sleep at naguluhan ako, hindi ko pa ito nagamit dati, paano ba ito gumagana? Pagkatapos isang boses mula sa Jade Sleep ang nagsalita, at ito pala si Huang Jihao na sinabing God-slaying elder. Nalaman ko na kung bakit umaatake ang 19 na sekta sa Jade Pure Sect, may kinalaman ito sa pamilya Wei, pero ngayon hinahabol ako kaya mag-u-update na lang ako sa iyo mamaya. Agad na hinanap ni Hanju si Li Qingzi para magtanong, pinuno, alam mo ba ang tungkol sa pamilya Wei? Nang marinig ang pamilya Wei, medyo naguluhan si Li Qingzi, pero sinabi niya ang Wei family ng Great Swallow ay hindi naman talaga masyadong malakas at mayroon lang silang isang nascent soul cultivator. Pero ang pamilya Wei ay kilala sa paggawa ng magagandang babae, kaya sila ay nagpapakasal kung saan-saang sekta at nakikipagnegosyo pa sa labas ng Great Swallow, kaya ang kanilang koneksyon ay baka ang pinakamalawak. Kaya Elder Hanju, interesado ka rin ba sa isang babae sa pamilya Wei? Seryosong iminungkahi ni Hanju, posible bang ang pamilya Wei ang utak sa likod ng insidenteng ito? Nagulat si Li Qingzi at sinabing hindi naman siguro kasi wala namang ganoong kakayahan ang pamilya Wei. At bukod pa rito, naging maganda ang relasyon nila sa Jade Pure Sect sa loob ng maraming henerasyon, kaya tumawa si Hanju, hula lang naman yon kasi ang pagkakaroon ng malawak na koneksyon ay talagang nagiging posible ang maraming bagay. Isa pang tanong, sino ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Wei? Kaya sagot ni Li Qingzi, narinig ko na nagkaroon ng pagbabago sa pamumuno pero hindi malinaw ang detalye, kaya tumango si Hanju, ayos lang pinuno, mag-ingat ka kung may kalaban na lumapit, nandito lang ako. Kaya nagpasalamat si Li Qingzi, salamat Elder Hanju. Nagbuntong hininga si Hanju na sinabing hindi pa nga naayos ang mga lumang sama ng loob at may mga bagong sama ng loob na lumilitaw, kailan kaya matatapos ang lahat. Kinuha ni Hanju ang Book of Misfortune na iniisip kung alam ko lang kung sino ang utak nito ay madali sanang harapin kasi ngayon hindi ko man lang sila masumpa. Well, magve-vent na lang ako sa dalawang ito. Sa ngayon sinumpa ko si Xiaowei nung nakaraang linggo, kaya turn na ngayon ni Li Chenlong, kaya Li Chenlong, aabangan ko talaga ang paghahatid ng system ng magandang balita tungkol sayo. Sa sandaling ito nagme-meditate si Li Chenlong sa isang secret chamber, na naghahanda para sa isang breakthrough, pero hindi niya alam na tahimik na bumalik ang sumpa, pero ngayon excited siya na sinabing malapit na akong mag-breakthrough. Hihihi, kung magtagumpay ako mas malaki ang tsansa kung magtagumpay. Bigla naramdaman niya na bumabalik ang kanyang enerhiya at ang kanyang inner demons ay lumalabas, at nang walang babala nagsuka siya ng dugo. Agad siyang nawalan ng sigla. Kaya nagalit siya at nagmura, bakit may isa na namang problema sa ganitong bilis, kailan ko kayang pabagsakin ng Jade Pure Sect? Wala siyang choice kundi sumuko sa pag-breakthrough ngayon at sinabing tama na oras na rin naman ipagpatuloy natin ang plano. Sa isang marangyang palasyo, 12-dosenang cultivator ang nakaupo nagkakausap-usap. Dahan-daang pumasok si Li Chenlong at nang makita si Li Chenlong na sumali, nagpalitan ng ilang pagbati ang mga tao at may nagsabi, Brother Li, kumusta ang cultivation mo, bakit hindi ka sumama sa amin para magsaya? Ang mga individual na ito ay mga pinuno ng sekta o deputy leaders mula sa righteous at demonic paths na nagtipon para pag-usapan ng pag-atake sa Jade Pure Sect. Sabi ni Li Chenlong, dahil nagtipon na ang lahat ng pinuno ng sekta, diretsahan na ako na sa pagkakataong ito kami ng pamilya Wei ay nagbayad ng malaking halaga para imbitahan ang isang Fusion Void Realm cultivator para tulungan kaming puksain ang Jade Pure Sect. Tanong nila, Fusion Void Realm, pero sabi ni Li Chenlong na imbestigahan ko na ang ninuno ng Jade Pure Sect, si Nine Cauldron Sage, ay naglakbay ng malayo sa ibayong dagat, kaya ngayon ang pinakamalakas lang nila ay ang tinatawag na God-slaying elder, kaya kung sasama kayo sa akin ang Jade Pure Sect ay tiyak na mapapahamak. Ang mga salita ni Li Chenlong ay nagpatitingin sa mga cultivator sa isa't isa na nagtataka kung sila ang susunod na Jade Pure Sect kapag bumagsak na ito. Nang makita ang kanilang pag-aatubili, nagpaliwanag si Li Chenlong, huwag kayong mag-alala, may sariling sekta ang predecessor na yun at aalis siya pagkatapos ng trabaho. Ang pamilya Wei ay gusto lang ang secret realms ng Jade Pure Sect at hindi na makikisali sa anumang mga karagdagang labanan at hindi kayo pagtataksilan, pangako. Sa mga salitang ito, gaman ang pakiramdam ng mga pinuno ng sekta at nagkaisa sila isa-isa. Pero naisip ni Li Chenlong, mga engot, kapag nawasak na ang Jade Pure Sect iimbitahan ko ulit ang predecessor para puksain kayong lahat. Doon ay biglang umakyat ang spiritual power sa loob ni Li Chenlong, at muli siyang nagsuka ng dugo, kaya sabi niya, sino ang nanggugulo sa akin? Sa kabilang panig, inakala ni Hanju na nabigo na naman ng sumpa kasi wala pa ring feedback, nagsalita lang ba ako ng walang kabuluhan? Sa isang iglap lumipas ang 3 taon at umabot na ang cultivation ni Hanju sa ikalawang level ng Fusion Void Realm. Tiningnan ni Hanju ang kanyang mga relasyon list at email para makita kung anong mga kawili-wiling pangyayari ang nangyari sa nakaraang 3 taon. Ang iyong disipulo na si Yang Tiandong ay naging isang Demon King at ang iyong kaibigan na si Zhou Fan ay nalaglag sa Demon Path. Hindi na iwasan ni Hanju na magbuntong hininga nang mabasa ito. Paano humantong si Zhou Fan sa Demon Path? Anong nangyayari sa Thunder Peak? Hindi kaya ang pagtataksil ay tradisyonal na kasanayan na ng Thunder Peak? Hindi maganda ang kalagayan ng Peak Master na si Dowling ngayon, naghihirap din ang mga disipulo, kaya tunay na ang Jade Seclusion Peak talaga ang pinakamagandang peak.
Habang nag-iisip si Hanju bigla niyang naramdaman ang aura ng Chaotic Heavenly Dog at ang matabang aso ay nakaupo malapit mukhang may gustong sabihin pero nag-aatubili. Kinakabahang sinabi ng aso master hindi ko na talaga kayang tiisin pwede po ba akong lumabas para sa isang trial? Sumagot si Hanju ikaw ay isang divine beast kung malaman ng mga tao ang iyong pagkatao madali itong makakaakit ng kanilang pagnanasa mahihirapan akong iligtas ka kung wala ka sa Jade Pure Sect. Ang Chaotic Heavenly Dog sa likas na katangian nito ay nahihirapan itong pigilan ng pagnanais niya sa labas kaya sabi niya master palagi kong nararamdaman na may naghihintay na oportunidad para sa akin doon sa labas. Nagtanong si Hanju talaga bang napag-isipan mo na ng mabuti kasi kapag lumabas ka makatagpo ka man ng mga atake mula sa Righteous Path Cultivator o ng Demon Path Cultivator hindi ako makikialam para iligtas ka. Maingat na sumagot ang Chaotic Heavenly Dog Master sa tingin ko sila ang dapat mag-alala. Tumingala si Hanju at gulat na sumigaw na ko ang bagay na ito ay mas lumaki pa sa oso. Naisip ni Hanju masyado akong naging abala sa cultivation nitong mga nakaraang taon at napabayan ko ang mga pagbabago sa paligid ko. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Hanju agad na hinawakan ng Chaotic Heavenly Dog si Hanju at dinilaan siya. Sa mga paa nito si Hanju ay mukhang maliit na buto at sabi ni Hanju dahil ganoon edi lumabas ka na baka maging maganda rin para sa iyo na lumabas at maranasan ang mundo. Masayang tumahol ang Chaotic Heavenly Dog at tumakbo palabas ng kuweba, na natatakot na baka magbago pa ang isip ni Hanju pero gusto pa sanang bigyan siya ni Hanju ng huling payo pero tumakbo na ang aso pababa ng bundok kaya naisip ni Hanju o doggy hindi mo alam kung gaano kaganda ang buhay mo maghintay ka lang hanggang sa pahirapan ka ng lipunan. Di nagtagal dumating ang Dark Prison Chicken, kaya sabi niya ng medyo irritable ano gusto mo ring lumabas pero nanginginig sa takot ang Dark Prison Chicken at mabilis na sinabi paano ko magagawa yun ang lumabas ay nangangahulugang magiging Jollibee Chicken ako. Dumating ako para tanungin si Master kung pwede mo akong turuan kung paano mag-cultivate o kahit ilang survival skills kaya naisip ni Hanju may sariling life cultivation technique ang Dark Prison Chicken pero kulang sa spells at divine abilities. Kaya oras na para turuan ito ng kung ano. Dahil ganoon tuturuan kita bilang langit at lupa, at magandang oportunidad ito para patunayan na ang matinding cultivation ay hindi masama kaysa sa pagkakaroon ng swerte sa labas. May sariling plano ang maliit na manok at iniisip niya ikaw na matabang aso tiyak na hindi mo ito naisip sa sandaling umalis ka matututo ako ng divine abilities mula kay Master at sa susunod na magkita tayo ay bibigyan kita ng magandang bagbog. Sa isang mataong syudad naglalakad si Suchi sa isang kalye na may mga stall sa magkabilang panig ng mga taong dumarating at umalis ay mga cultivator. Mukha siyang mas mature ang kanyang mukha ay walang ngiti na nagbibigay ng pakiramdam na nakaranas na ng mga pagsubok sa buhay. Habang naglalakad pinag-isipan ni Suchi ang mga pangyayari sa nakaraang ilang taon malas ba ito o swerte kasi minsan ay may isang dalagita ang nagkagusto sa aking kagupuhan pero pagkatapos ay tinamaan ng salot ang kanyang pamilya at ako lang ang nakaligtas. Hinabol din ako ng Demon Cultivators mula sa ikalawang ring hanggang sa ika-6 at hindi man lang sa direktang ruta. Pero sa isang desperadong sandali hindi sinasadyang napadpad ako sa lungga ng isang maalamat na halimaw si Godzilla at tapos na ang Demon Cultivator. Ang swerte ay tila palaging sama-sama sa akin kasi kung saan man ako magpunta ay may life and death trial na naghihintay sa akin gayunpaman ay palagi akong nakakatakas sa panganib. Ngunit ang iba ay hindi kasing swerte ko ang mga salot lindol baha tagutom marami na akong nasaksihang paghihirap sa mga tao kaya pakiramdam ko ay lalo akong walang magawa at sa huli ay nadagdagan lang ang aking pagunlad. Harap sa mundong ito kami ay tunay na mahina marahil hindi importante ang resulta ng misyon ang mahalaga ay ang proseso at sa pamamagitan lamang ng pagtitiis sa mga paghihirap ng mundo ng tao ay maiintindihan ng Great Tao kaya nagkaroon ng epiphany si Suchi at sinabing Master sa wakas ay naintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Habang nagsasalita si Suchi hindi nakapansin ay nabangga ang isang babaeng cultivator. Hayop ka may masamang balak ka sa akin galit na sinaway siya ng babaeng cultivator kaya nagmadaling humingi ng paumanhin si Suchi pasensya po talaga kasi nalingat po ako at hindi ko kayo nakita. Lalo pang nagalit ang babaeng cultivator na sinabing ano ang silbi ng paghingi ng paumanhin nilapastangan mo na ako ng ganito sino pa ang gugusto sa akin ngayon kaya depensa ni Suchi hindi ko po talaga sinasadya. Kinuha ng babaeng cultivator ang kanyang mahabang espada na sinabing mapunta ka sa impyerno at inatake si Suchi pero sa kritikal na sandaling ito. Isang hindi nakikitang puwersa ang biglang nagtulak palayo sa babaeng cultivator, na naging dahilan ng pagbagsak niya ng malakas sa lupa. Tunay marahil si Master ang tumutulong sa akin mula sa anino kasi kung hindi paano ko ipapaliwanag ang ganitong swerteng sandali sa aking paglalakbay. Pagkatapos umalis ng Chaotic Heavenly Dog sa loob ng wala pang isang taon ang 19 na sekta na pinangunahan ni Li Chenlong at Wei Yuan sa wakas ay naghanda na para atakihin ang Jade Pure Sect.
Naglakad si Wei Yuan sa hangin at ang kanyang mga mangas ay lumilipad sa hangin na naglalabas ng immortal na aura ay sinuri niya ang Jade Pure Sect gamit ang kanyang spiritual sense at bahagyang sumimangot na sinabing mayroon lang isang Spirit Transformation Realm Cultivator sa Jade Pure Sect at ang aura niya ay hindi matatag at mukhang nagpapagaling pa kaya hindi nasisiyahan siyang tumingin kay Li Chenlong at ang kanyang tingin ay para bang sinasabi na dinala mo ako rito para lang harapin ang ganito kainang sekta. Nang marinig ito masayang nagulat si Li Chenlong na sinabing nasugatan ng God-slaying Elder ayos yan. Sa isang tawag mula kay Li Chenlong mga ginuwang swerte at ang batas ng lupain ay naghihintay sa atin kaya sumunod kayo sa akin sa Jade Pure Sect at ang unang makalusot ay bibigyan ng malaking gantimpala. Sumugod ang puwersang umaatake patungo sa Jade Pure Sect at ang sigaw ng labanan ay yumugyug sa kalangitan. Samantala sa loob ng innate cave dwelling nakatanggap si Hanju ng notification ang Jade Pure Sect ay inatake ng 19 na sekta mula sa parehong righteous at demonic paths kaya mayroon kang mga sumusunod na pagpipilian una ay agad na tumakas para maiwasan ang gulo at makakuha ng spiritual treasure o pangalawa patayin ang mga kaaway at protektahan ng Jade Pure Sect at makakuha ng spell manual. Nang walang pag-aatubili pinili ni Hanju ang huling opsyon, na kumpiyansa sa kanyang kakayahang patayin ang mga kaaway tulad ng pag-ani ng pananim. Gumamit ng teknik na Know Your Enemy sinuri ni Hanju ang pinakamalakas na cultivator sa malapit at sinimulan ng isang simulation trial si Wei Yuan unang antas ng Fusion Void Realm at isa siyang Deputy Sect Vice Master ng Nine Dragon Sect. 3 segundo ang lumipas nagtapos ang trial na sinabing tinalo ang kalaban sa loob lang ng 3 segundo kaya sabi niya yun lang. Sa oras na ito mabilis na kumalat ang balita ng pag-atake ng 19 na sekta sa buong Jade Pure Sect report umatake ang 19 na sekta kaya ang depensa ng Eastern Gate ay nangangailangan ng reinforcement, at ang protective formation ng Southern Gate ay nangangailangan ng mga bagong bahagi. Gayunpaman hindi natarante si Li Qingzi inutusan niya ang 18 Pix Elder at ang Outer Sect Elder na patatagin ang mga tropa at i-activate muna ang mga protective formations at ipinagbawal ang lahat ng disipulo na lumabas para harapin ang atake pero kahit kalmado siya kinakabahan ang mga Elder at tinanong pinuno sa ganitong kritikal na sandali, paano ka magiging kalmado kasi kahit hindi tayo tatakas dapat man lang tayong magpadala ng mga disipulo para ipagtanggol ang mga pangunahing posisyon hindi ba? Punong-puno ng kumpiyansa si Li Qingzi at tinanong anong ikinakataranta nyo maliit na sitwasyon lang yan. Tanong ng ilang elder maaari ba na ang God-slaying elder ang maghahandle? Eksakto nagpa siya ang God-slaying elder na harapin ang 19 na sekta ng mag-isa una para mabawasan ang mga casualties ng ating mga disipulo, at pangalawa hindi pa hinahati ng 19 na sekta ang kanilang mga puwersa kasi marahil sa takot sa mga sneak attacks kaya ito ang perpektong oportunidad para puksain sila ng God-slaying elder sa isang iglap pero tanong nila kumpiyansa ba siya? Sabi niya makatitiyak kayo kasi sinabi ng God-slaying elder na kaya na niya ngayong makipaglaban ng pantay sa ating ninuno kaya kung ganoon ang kanyang pangako ibig sabihin ay lubos siyang kumpiyansa kaya ito ay isang padala ng Diyos na oportunidad. Nang marinig na si God-slaying elder mismo ang kikilos ang dapat sana ay isang tensyonado at seryosong pagpupulong para sa paghahanda agad na naging isang sesyon ng labis na pagpupuri at sinabing ang galing ilabas silang lahat sa isang iglap stable ang wave na ito epektibo ang training ni Little Fairy Sister. Sa labas ng innate cave dwelling, naghahanda si Hanju na umalis kasi pagkatapos ng mahabang panahon ng matinding cultivation gusto niyang i-stretch ang kanyang mga kamay at paa at sinabing sobrang cultivation medyo masakit ang balikat ko. Habang maglalabas pa lang siya ng spell, dumating ang Dark Prison Chicken na sinabing Master sa wakas lalabas ka na takbo na tayo agad Master na impake ko na ang lahat kaya naisip ni Hanju na ang tono niya ay balisa na ang isang ito ay talagang natuto ng kaunti sa akin. Basta nilampasan lang siya ni Hanju at nag-iwan ng mga salitang huwag kang mag-alala mga asot manok lang sila para sa akin kaya bakit kailangang tumakbo. Sa mga salitang yun naging simoy ng hangin si Hanju at umalis. Humanga ang Dark Prison Chicken sa direksyon ng kanyang pag-alis pero pagkatapos ay biglang napagtanto teka iniinsulto ba ako ni Master kanina at dahil pakiramdam niya ay minaliit siya naisip ng Dark Prison Chicken ako ay isang phoenix at hindi isang manok kaya ang insulto ay para sa matabang aso na yun kaya nang maisip ito muling sumaya ang Dark Prison Chicken. Lumipad si Hanju sa kanyang espada, na dumiretso sa pinagsamang puwersa ng 19 na sekta. Ang mga cultivator ng 19 na sekta ay parehong kinakabahan at excited at sinabi na sa harapang Jade Pure Sect mapapahamak na ang Jade Pure Sect kasi pinuprotektahan nila si Zhou Fan at Mofacho na mga demonyo tunay silang kahihiyan sa righteous path. Pero tanong ng ilan ang Wei Yuan Sr. ba ay talagang isang dakilang cultivator na nasa level ng Fusion Void Realm pero sabi ng isa tumahimik ka kasi ang ganoong makapangyarihang tao ay hindi natin pwedeng pag-usapan. Buong kumpiyansa si Wei Yuan na hindi sineseryoso ang Jade Pure Sect pero naramdaman ni Li Chenlong na may papalapit mula sa Jade Pure Sect kaya sabi niya Senior may dumarating mula sa Jade Pure Sect. Ang spiritual sense ni Wei Yuan ay tumama kay Hanju at sinabing Foundation Establishment Realm Level 9 lang pala tahahamahina.
Pero biglang may naramdaman na mali iminulat ni Wei Yuan ang kanyang mga mata na sinabing ano ba ito bakit punong-puno siya ng spiritual treasures. Kalokohan ito kasi isa lang ang spiritual treasure ko at nakuha ko pa yun sa pamamagitan ng pagbubuwis ng buhay ko. Kaya tinanong niya si Li Chenlong ang taong ito ba talaga ay hindi si Nine Cauldron Sage pero sinabi ni Li Chenlong baka envoy lang yan para makipag-usap kasi malayo sa ibang bansa si Nine Cauldron Sage at imposibleng makabalik ng mabilis. Naisip ni Wei Yuan na hindi nakakapagtaka na armado ang lalaking ito ng lahat ng defensive treasures marahil sa takot na baka ibuhos natin ang galit natin sa kanya. Sa sandaling dumating ang bisita inakala pa rin ni Li Chenlong na si Han Ju ay mahinang envoy lang kaya sabi niya isang tao lang ang ipinadala ng Jade Pure Sect ang yabang niyo naman. Pero kalmadong nagtanong lang si Han Ju ikaw si Li Chenlong tama ang utak sa likod ng pamilya Wei. Nagulat si Li Chenlong na inisip ang tindi ng mapanupil na puwersang ito paano niya nalaman kasi pinrotektahan ko ng mabuti ang impormasyong yun. Nakipag-usap si Li Chenlong sa pamamagitan ng lihim na mensahe na sinabing tila may mali senior mangyaring kumilos kayo at hulihin ang taong ito at nakipag-usap din si Wei Yuan sa pamamagitan ng lihim na mensahe na sinabing hindi siya tinabla ng presyon ko kaya ang lakas niya ay tiyak na hindi mas mababa kaysa sa akin. Sabi ni Li Chenlong ang taong ito ay malamang ang God-slaying elder at sinasabing siya ang pinakabatang elder sa kasaysayan ng Jade Pure Sect at lumaki raw sa outer sect ng Jade Pure Sect at hindi pa umaabot ng 300 years old. Kaya tanong ni Wei Yuan hindi pa ito lagpas 300 taong gulang kung gayon sa pinakamahusay ay baka kakapasok pa lang niya sa spirit transformation realm at malamang nanalabanan lang niya ang presyon ko gamit ang mga spiritual treasures na mayroon siya kaya dahil ganoon God-slaying elder nang ahas ka bang labanan ako? Habang nagsasalita si Wei Yuan biglang sumugod sa kanya si Han Ju ng sobrang bilis, at naisip saan galing ang kumpiyansang ito hayaan mo na tatapusin ko na lang ito agad. Hindi man lang nakuhang itaas ni Wei Yuan ang kanyang magical tool at sinabing hindi siya sumusunod sa mga patakaran ng laban para maglunsad ng sneak attack, kaya nagulat si Li Chenlong sa bilis. Ang palad ni Han Ju ay naglabas ng 6 na uri ng kislap na mabilis na umikot para bumuo ng seal na tumama sa noo ni Wei Yuan at naisip ni Han Ju mula nang tumuntong ako sa Fusion Void Realm na intindihan ko ang isang bagong divine ability ang Six Paths Ultimate Seal na kayang pigilin ang primordial spirit ng kaaway at magagamit bilang finishing move. Nang nawala ang maliwanag na ilaw, nakita ng lahat na biglang bumagsak ang katawan ni Wei Yuan sa lupa pero nanatili ang katawan nito pero wala na ang primordial spirit. Sumigaw si Li Chenlong sa takot Senior Wei Yuan. Pero malamig lang na sabi ni Han Ju ikaw naman. Itinuro ni Han Ju ang kanyang hintuturo at ginawa ang Supreme Finger Divine Sword at bumawan ng sword energy sa dibdib ni Li Chenlong at ang dominante spiritual power ng Six Paths ay pumasok sa katawan ni Li Chenlong. Nagsalita si Han Ju ng isang spell ikalat ang spiritual essence, at sirain ang kanyang golden core at punitin ang kanyang nascent soul at malubhang saktan ang kanyang primordial spirit kaya agad na nawala ang spiritual power ni Li Chenlong. Pagkatapos ay nahulog si Li Chenlong sa bangin na may dugo na umaagos mula sa kanyang 7 butas kaya isang trahedya talaga ito. Nangyari ang lahat ng napakabilis na iniwan ng libu-libong cultivator mula sa 19 na sekta na walang magawa at natulala sa gulat. Isang cultivator na pinagpapawisan ng husto na tiningnan ang kanyang pinuno ng sekta at nagtanong ng nanginginig ang boses pinuno, aatake pa ba tayo? Pero nang marinig ito nagmura ang pinuno ng sekta anong atake espaya ka ba kasi nandito kami para suportahan ang Jade Pure Sect. Ilang beses na tumawa ang pinuno ng sekta at sinabing mukhang hindi na kailangan ng Jade Pure Sect ang suporta namin kaya aalis na kami paumanhin sa Abala Palm at doon ay hindi na pinatay pa ni Han Ju ang mga natitirang sundalo at naisip na mabuti na lang at hindi nakipaglaban hanggang kamatayan ang 19 na sekta kasi kung napatay silang lahat ang Jade Pure Sect ay magiging kaaway ng buong mundo ng Great Swallow Cultivation World sa ngayon sapat na muna ang babala. Pagkatapos ay bumalik siya na sinabing pinuno ibibigay ko si Li Chenlong sa iyo kaya naguluhan ang mga elders ng Jade Pure Sect at tinanong tapos na agad hindi pa nga namin tapos ang meeting.